Habang tumatakbo palayo, nag-iisip ang ating bida tungkol sa buhay. Para itong isang nilagang itlog, kahit anong gawin mo, tila wala itong tunay na kahulugan. Habang binabalot siya ng ganitong kaisipan, biglang umalangaw ang yabag ng kanyang mga tagahabol. Nahuli siya at hinalughog ang kanyang mga dala, hinahanap ang isang relikya. Nang matagpuan ito, hindi na sila nagdalawang isip, agad siyang pinugutan ng ulo, winakasan ang kanyang buhay. O iyon ang inakala nila. Sa loob ng kadiliman, isang boses ang narinig niya, ang ina ng karumihan. Isang kamay ang mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan habang may malakas na sigaw ng pagpaslang. Sinabi niya rito na huwag magalit, sapagkat nakolekta na niya ang dibinidad mula sa relikya. Casual niyang pinulot ang kanyang ulo mula sa nyebe at idinikit muli sa kanyang leeg, sabay banggit na medyo nalugi siya sa prosesong ito. Sa puntong ito, unti-unting naisaalang-alang ang kanyang nakaraan. Noon, sa kanyang huling bahagi ng 20s, labis siyang naging abala sa buhay kaya bihira na siyang makapaglaro. Kaya sa tuwing naglalaro siya, ginagamit niya ang editor para mas mapadali ang kanyang progreso. Ngunit may isang laro na hindi niya magawang iwasan, isang laro kung saan pinili niyang maging isang pari ng karumihan, ang pinakamahirap laruin at pinakamahinang klase. Hindi niya mapigilan ang sarili, tuwing naglalaro siya nito, laging bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makumplito niya ang class quest at maubos ang lahat ng materyales para sa pagpapalakas ng kanyang klase, bigla siyang naipadala sa loob mismo ng laro. Siya na ngayon si Marnek, ang pari ng karumihan. Ang kamay na patuloy na sumisigaw sa kanya ay walang iba kundi ang Diyosa na kanyang pinaglilingkuran, ang ina ng karumihan. 5 taon na siyang naglilingkod sa kanya, mula nang magising siya sa loob ng larong ito na tanging suot ay isang lumang balabal at ang kamay ng Diyosa na nakapatong sa kanyang dibdib. Dahil sa matinding presensya ng Diyosa, madali niyang natanggap ang katotohanang napunta siya sa loob ng laro. Ayon sa paglalarawan ng laro, ang pari ng karumihan ay isang taong dinisenyo gamit ang mga eksperimentong gamot, dahilan upang magkaroon siya ng pinahusay na pisikal na kakayahan, mas matalas na pandama, at isang katawang tanging dibinidad lamang ang makakapatay. Dati, hindi niya kayang tingnan ang dugo, ngunit ngayon, kahit ang karumal-dumal na eksena sa harapan niya ay parang wala lang. May isa lang siyang problema, hindi na niya maramdaman o malasahan ang kahit ano. Sa loob ng isang Adventurers Guild, natanggap niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang receptionist ay tinawag siyang Pari Marnek, at agad na naghanap ng trabaho para sa kanya. Ayon dito, tiyak na mayroong misyon para sa isang pari na naglilingkod sa Diyosa ng pangangalaga. Napaisip si Marnek. Pagdating niya sa hilagang lungsod ng Gis, nagdesisyon siyang magpanggap bilang isang miyembro ng Order of Preservation. Kung ibang Diyos ang kanyang niloko, tiyak na markahan siya nito ng sumpa. Isang tatak na tanging mga miyembro ng ibang orden ang makakakita. Ang tatak ng parusa. Ngunit, ang ina ng karumihan ay hindi ganoon. Sa mga ganitong bagay, mapagpatawad siya. Ang Order of Corruption ay kaaway ng lahat, at siya, ang kaisa-isang tagasunod ng ina, ay kinamumuhian ng buong mundo. Sa wakas, may nahanap na misyon para sa kanya. Binasa ni Marnek ang detalye nito, isang kautusan mula sa Panginoon ng Gis. Kamakailan lamang, maraming magsasaka ang nawawala habang papunta sa lungsod, kaya't nagpalabas ng utos, sino mang makakatuklas ng dahilan at makapapatay sa salarin, makakatanggap ng 30 pilak sa bawat ulo. Nagulat ang receptionist nang makitang marunong siyang magbasa at sumulat sa wika ng mundong ito. Ibinaba niya ang papel at may pag-aalinlangan na tinanong ang receptionist kung maaari siyang makatanggap ng paunang bayad mula sa gantimpala. Habang bumabiyahe patungo sa kanyang misyon, napansin niyang madaldal ang receptionist. Binigyan nga siya ng pera, ngunit may babayaran siyang multa kung mahuhuli siya sa oras. Muli niyang narinig ang boses ng ina ng karumihan. Nahulog ka na ba sa pag-ibig? Nainis siya. Hindi, at wala akong balak. Sa likuran niya, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Pierre, isang lokal sa lugar. Marnek, gusto mo bang makipag-usap? Nanatili siyang tahimik, ngunit tila hindi yun alintana ni Pierre. Patuloy itong nagkwento tungkol sa kanyang mga magulang at ang mga bali-balita ukol sa mga misteryosong pagkawala. Bigla siyang tinawag sa unahan ng grupo.
Napilitan siyang iwan si Pierre at lumapit. Hinimok siya ng ina na patayin silang lahat, ngunit tumanggi si Marnek. Kailangan niya ng pera para makaraos ngayong taglamig at manatili sa init. Sa halip, tinanong niya ang ina kung ilang daliri ang ibibigay niya bilang ranggo sa bawat isa sa paligid nila. Biglang lumitaw ang isang simbolo ng kamay sa tabi ng bawat isa, iba-ibang bilang ng daliri ang nakataas. Ang kahulugan nito ay simple, sinasagisag ng mga daliri ang halaga ng kanilang dibinidad. Isang daliri ay katumbas ng 10 dibinidad, dalawa ay 100, at pataas pa. Kung makakapag-ipon siya ng 100,000 dibinidad, makakamit niya ang isang authority. Dahil sa sistemang ito, nagawa niyang absorbihin ang dibinidad mula sa isang banal na relikya at nagkamit ng isang authority. Sinabi ng ina na kung malilikom niya ang dibinidad ng bawat relikya, matutupad ang lahat ng kanyang kahilingan. Napaisip siya. Ang una niyang hihilingin. Ibalik ang kanyang panlasa. Maya-maya, bumalik si Pierre. Mukhang napag-alitan ito sa pagiging madaldal. Sinabi ni Marnek na wala siyang problema roon, ngunit bago pa nila maituloy ang usapan, isang pag-atake ang biglang naganap. Agad niyang itinulak si Pierre palayo, iniligtas ito mula sa paparating na mga palaso, habang siya mismo ang tumanggap ng tama. Magpanggap ka na lang na patay, mungkahi ng ina. Hintayin mong lumapit sila, saka mo sila tapusin. Mas madali iyon. Ngunit tumayo si Marnek, kinuha ang kanyang espada, at ngumiti. Gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Sa isang iglap, sumugod siya. Isang mabilis na galaw, at pugot ang ulo ng isa sa mga sumalakay. Sumigaw ang kapitan, inutusang asikasuhin ng kanyang mga tauhan ang iba pang kasama ni Marnek, habang siya mismo ang haharap sa pari. Mabilis siyang sumugod kay Marnek, ngunit naitulak siya nito. Ina, anong rating niya? Tanong ni Marnek. Wala na siyang oras upang hintayin ang sagot, dahil muling umatake ang kapitan. Napilitan siyang makipagpalitan ng suntok at espada. 2.5 daliri. Napangiti si Marnek. Kasing halaga siya nung ranger na pumatay sa akin dati. Masaya siya, nakakatawa kung gaano kawalang balanse ang mundong ito. Muling bumwelo ang kapitan. Sa isang makapangyarihang hampas, nabali ang espada ni Marnek. Natawa ang kapitan. Iyan ang dahilan kung bakit lagi akong gumagamit ng frost steel. Lumapit siya kay Marnek, ngumiti, at nagsabing, alam mo, pwede na nating tapusin ito. Ito na ang huling misyon ko rito sa lugar na to. Paano kung maghiwalay na lang tayo ng may ngiti sa mukha? Ngunit tumanggi si Marnek, may mas magandang ideya ako. Kung aalis kayo ngayon, hindi ko na kayo gagalawin. Nagtawanan ang grupo ng kapitan. At kung sakali, aalis na lang kami ng basta-basta. Ani ng isa. Babuka pa sana ang bibig ni Marnek para sumagot. Ngunit tumagos sa kanyang noo ang isang palaso. Sa tuwa ng kapitan, lumapit siya sa bangkay ni Marnek. Sabi ko na nga ba, perpekto ang pagkakakalkula ko ng tira. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung natapos na ba nila ang iba. Kumpirmado. Ngunit bago pa sila tuluyang makarelax. Bumangon si Marnek mula sa lupa. Bakit parang nagulat kayo? Tanong niya, habang kinikiskas ang noo niyang tinamaan ng palaso. Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong nabuhay matapos mabaril sa ulo? Tahimik ang lahat. Wala pa. Humakbang siya paarap, itinataas ang kanyang mga kamay sa dasal. Unti-unting lumitaw ang isang berdeng aura sa paligid niya. Patayin niyo siya, sigaw ng kapitan. Sunod-sunod ang pagpana ng kanyang mga tauhan. Wala itong epekto kay Marnek. Takot ang bomb-alot sa kanilang mga mukha. Agad silang tumakbo, sinusubukang makatakas. Pero hindi nila nagawa. Isang hindi nakikitang hadlang ang pumihil sa kanila. Ito ang linya kung saan hindi makakatawid ang buhay, bulong ni Marnek. Isang natatanging kakayahan ng isang pari ng karumihan. Hindi makakatakas ang kanilang mga target, habang kasabay nito, itinatago rin ang dibinidad ng karumihan mula sa sinumang hindi dapat makakita. Napangiti siya. Isa ito sa mga paborito kong authority. Sa itaas, pinagmamasdan siya ng ina, nakangiti. Gupitan ang harang na yan. Sigaw ng kapitan. Ngunit bago pa siya makagalaw. Isang dambuhalang halimaw ang bumagsak mula sa itaas, dinurog siya sa isang iglap. Nanginginig ang mga natitirang tauhan. Lumuhad sila sa harap ni Marnek, nagmamakaawang patawarin sila.
Kunin mo na lahat ng gusto mo sa kanila, basta iwan mo ang mga ulo sa akin, utos niya sa halimaw. Matapos nito, bumalik siya sa kanyang grupo. Pinagmasdan niya ang paligid. Winasak. Lahat ng kasama niya ay patay na. Kolektahin mo na ang dibinidad nila, bulong ng ina. Ngunit umiling si Marnek. Kung gagawin ko yan, tiyak na makakahalata ang guild. Magsisiyasat sila. Habang nag-iinspeksyon, may isang figure siyang napansin sa gilid. Si Pierre. Nakahandusay, bahagya pang humihinga, kumakapit sa kaunting natitirang buhay. Iniisip ni Mark na kung mailigtas niya si Pierre, tataas ang kanyang reputasyon. Kaya agad siyang nakiusap sa ina na pigilan ang paglala ng sugat nito. Samantala, sa isang hindi natukoy na lokasyon, isang pari ang may hawak ng kalas na kung saan sinipsip ni Marnek ang dibinidad. Tinanong niya ang isang lalaki, ano ang nangyari sa batang nagnakaw ng artifact na ito? Pinugutan namin siya ng ulo noon din, sagot ng lalaki. Pero iniwan lang namin ang bangkay. Wala na kaming sapat na supply para dalhin pa siya. Dahil dito, ipinahayag ng pari, ako ay maglalakbay. Nabigla ang lalaki. Dahil ba ito sa Propacia? Tanong niya. Tumango ang pari. Oo. At mayroon akong isang taong kailangang makatagpo. Habang binubuhat ni Marnek si Pierre pabalik sa kaligtasan, ipinaliwanag ang tungkol sa Propaciang iyon. 10 taon na ang nakalilipas nang matanggap ito ng lahat ng relihiyon. Ang wakas ay magsusuot ng balat ng buhay at babagsak sa mundo. Pagdating sa bayan, nilapitan si Marnek ng receptionist. Pwede ka nang pumasok. Nakausap ko na ang mga gwardya. Habang naglalakad, pinagmasdan siya ng babae. Hindi ka naman mukhang malakas noong una, puna nito. Pagkatapos, itinuro niya ang mga ulong dala ni Marnek. Kami na ang bahala sa mga yan. Bigla niyang tinanong si Marnek kung may matutuluyan ba ito ngayong gabi. Kung wala, pwede kang matulog sa akin. Namula si Marnek. Ano? Walang hiya. Sigaw ng ina sa kanyang isipan. Agad namang nilinaw ni Marnek na wala siyang mali siyang iniisip. Ang ibig niyang sabihin ay doon ako matutulog sa guest room ng guild. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Ang receptionist pala ito. May kailangan kang asikasuhin. Habang nag-uusap sila, lihim na itinaas ng ina ang gitnang daliri nito mula sa ilalim ng kumot. Ayon sa receptionist, gusto siyang makausap ng Panginoon. Bakit naman ako ipapatawag ng isang lord? Tanong ni Marnek. Malamang dahil ang kapitan ng grupong Bayarang sundalo na kasama mo, sagot ng receptionist, ay kalahating kapatid ng Panginoon. Sa tirahan ng Panginoon ng G-Straden, Filian. Umupo si Marnek sa harap ng matikas na lalaki. Ikaw ba ang nakakita sa huling sandali ng aking kapatid? Tanong nito. Gusto mo ba ng tsaa? Napangisi si Marnek. Sa loob ng kanyang isipan, nagdrawing ng isang higanteng X, ang ina nang makita niya ang Panginoon. Sinulyapan ni Marnek ang lalaki sa harap niya at tinanong, kumusta ang buhay bilang isang tao, demonyo? Tao. Hindi. May isang dahilan lang kung bakit naglagay ng malaking X ang ina, dahil hindi isang buhay na nilalang ang Lord na ito. Sa lahat ng nabubuhay, mga demonyo lang ang may kakayahang kunin ang anyo ng isang tao. Bagamat mas malakas sila kaysa sinuman, hindi sila maaaring kumilos ng mag-isa. Kailangan nilang makipagkasundo sa mga nilalang ng mundong ito upang maisakatuparan ang kanilang kagustuhan. Iyon ang dahilan kung bakit mahal ng mga demonyo ang lahat ng may buhay, naisip ni Marnek. Ngunit labis silang kinamumuhian ng mga Diyos. Dahil sa katotohanan ang mga demonyo ay kasing dami ng kanilang nadadala, ipinahayag ng mga Diyos sa kanilang mga tagasunod, ang mga ito ang tatawagan nating mga demonyo. At sila ay kasamaan. Dito nagsimula ang panghabang buhay na pangangaso ng mga pari sa mga demonyo. Naalala ni Marnek ang lahat ng ito. Ang Demon Contractor, isang klaseng halos walang gustong piliin. Naalala niya ito, dahil ito ang ikalawang klaseng nilaro niya noon. Nagtagal sa katahimikan ang Lord. Ngunit sa huli, siya rin ang unang nagsalita. Dahil sa pagkamatay ng aking kapatid, may isang mahalagang bisita akong natanggap. Diretso siyang tumingin kay Marnek. Hindi ka maaring isang ordinaryong tao. Tawagin na lang kitang, crawling weight. Umiti si Marnek. Ako'y isang pari na naglilingkod sa ina ng karumihan. Napataas ng kilay ang Panginoon.
Hindi ko inasahan na may nabubuhay pang anak ng karumihan. Muling nagsalita ang Lord, sinabing walang ibang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Inanyayahan niyang maupo si Marnik. Ipapaliwanag ko kung paano namatay ang aking kapatid. At babayaran kita para sa impormasyong iyon. Pumayag si Marnik. Nang matapos ang usapan, napaisip siya. Talagang isang napakalungkot na pangyayari. Ang kapatid ng Lord ay matagal nang nahihirapan sa kanyang trabaho. Upang matulungan ito, nagbigay ang Lord ng isang lihim na misyon sa kanya. Na sa huli, naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa dulo ng lahat, ipinakita ang reaksyon ng Lord matapos marinig ang kwento. Nakaupo ito, tahimik. Sa kanyang mukha, bakas ang lungkot. Habang naglalakad, kinausap ni Marnik ang ina. Hindi ako natukso sa ginto, aniya. Iyon ay sumasalamin lamang sa dalisay na hangarin ng Panginoon na malaman ang katotohanan. Gaaman ka talagang pari, sagot ng ina. Agad niyang itinanggi ito. Hindi totoo yan. Idinagdag pa niya ang isang katotohanan tungkol sa ginto, hindi ito nabubulok. Biglang natahimik ang ina, inisip na isa iyong insulto. Huwag kang magpadalos-dalos, sabi ni Marnik. Hintayin mong matapos akong magsalita. Alam mo ba kung ano pa ang hindi nabubulok at tumatagal kasing haba ng ginto? Saglit siyang natahimik bago sinagot ang sarili niyang tanong. Ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi nakapagsalita ang ina. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa dibdib ni Marnik. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa lahat, dagdag ng lalaki. Kaya huwag kang mag-alala. Bumalik siya sa guild, kung saan agad siyang sinalubong ng receptionist. Batiin mo ang mga pari mula sa teaching sect, utos nito. Napangiwi si Marnik. Ayoko munang makitungo sa mga baliw na yan. Ngunit bigla siyang napahinto. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang hawak ng isa sa mga pari, isang banal na relikya. Nilapitan siya ng isa sa kanila at pinuri ang kanyang dedikasyon bilang isang pari ng pag-iingat. Ako si Orvis, timbang ng timangan ng paghihiganti, pagpapakilala ng lalaki. Itinuro niya ang mga kasama niya, si Koro, isang lalaking may sungay sa noo, at si Petina, isang babae. Nagpakilala rin si Marnik. Samantala, napansin ng receptionist na dito rin sila titigil katulad niya. Napangisi si Marnik sa kanyang isipan. Perpekto. Marami akong pagkakataon para nakawin ang relikya. Maya-maya, nagpaalam ang mga pari. Pupunta muna kami sa Lord ng Geas. Habang papalayo sila, biglang tinanong ni Marnik ang receptionist. Kung ganon, kailangan ko bang magbayad din? Ngumiti ito. Hindi kita pinatuloy dahil interesado ako sayo. Saglit siyang lumapit, halos idinikit ang labi sa kanyang tainga. Pero may kailangan akong hilingin. Ano? Yuzisa ni Marnik, agad umatras. Pwede mo bang basbasan ang pagkain namin para hindi ito mapanas? Napakunot noo siya. Kailangan mo pang lumapit ng ganyan para lang sabihin yan. Natawa ang receptionist. Bakit? Anong problema? Mukhang magkasundo na kayo, ah. Tumingon si Marnik. Si Koro ang nagsalita, hindi sumama sa kanyang grupo upang maiwasan ang gulo. Dahil sa kanyang lahi, hindi siya tinatanggap ng maraming lord mula sa Hilaga. Pero hindi ganoon ang Lord ng Geas, sagot ng receptionist. Bagamat malamig ang ugali niya, magaling siya sa kanyang trabaho. Maraming sumusuporta sa kanya. Naging interesado si Marnik. Sabihin niyo sa akin ang tungkol sa Lord na yan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, hanggang sa bumalik sila sa usapan ng Propecia. Sinabi ni Koro na ito ang dahilan kung bakit nila binisita ang Panginoon. Ayon kay Orvis, ang husk na binanggit sa Propecia ay isang demonyo. Narito kami upang alamin kung mayroong isa sa loob ng mansyon ng Lord. Biglang nagliwanag ang hawak nilang relikya. Kayang matukoy ng relikyang ito ang mga nilalang na may dugong demonyo. Agad nilang itinaas ang kanilang armas, handa sa kung ano man ang darating. Boom! Sumabog ang buong mansyon. Mula sa guho, lumitaw ang tunay na anyo ng Panginoon. Mula sa malayo, nakita ni Marnik at Koro ang nangyari. Nakita mo yon? Bulalas ni Koro. Itinaas ni Orvis ang kanyang kamay. Scales of Retribution. Isang mahiwagang timangan ang lumitaw sa hangin, at mula rito, isang mabangis na pagsabog ang tumama sa ulo ng halimaw. Boom!
Kayang gawin yan dahil sa Hammer of Punishment ni Orvis. Sigaw ni Koro. Kailangan nating humingi ng tulong. Ngunit sa halip na sumama, tumakbo sa ibang direksyon si Marnik. Unahan ko na kayo. Susunod na lang ako. Sa halip na sumali sa laban, dumiretso siya sa Adventurers Guild at nagtanong sa receptionist. Nasaan ang medical center? Saan ginagamot si Pierre? Nag-alala ang babae. Bakit? Ano bang nangyayari? Wala ng oras. Sabihin mo na lang. Agad niyang tinuro ang direksyon. Hindi nag-aksaya ng sandali si Marnik, binuhat ang receptionist, lumabas ng guild, at tumakbo ng buong lakas patungo sa medical center. Sa oras na makarating sila, nakita nilang ligtas pa si Pierre. Hindi ko siya hahayaang mamatay matapos ko siyang sagipin. Muli niyang binuhat si Pierre. Kumapit ka sa akin, sabi niya sa receptionist. Hindi na kita mabibitbit. Ginawa niya ito, at nagpatuloy silang tumakbo. May isang lihim na lagusan palabas ng G's, sabi ng receptionist, tinuturo ito. Pero, nakalock ang pinto. Walang kwenta yan sa akin. Sa isang suntok, tumilapon ang pinto palabas. Napatingin sa kanya ang receptionist. Napakalakas mo. Ibinaba ni Marnik ang dalaga. Kung lumala pa ito, dalhin mo si Pierre at tumakas na kayo. Pagkasabi niyon, tumakbo siya pabalik sa digmaan. Pagdating sa lugar ng labanan, unang bumungad sa kanya si Koro, duguan, halos wala ng buhay. Napangiwi si Marnik. Tangina, delikado na to. Tinanong ni Marnik kung nasaan ang ibang mga pari. Sinabi sa kanya na patay na si Petina, at wala na ang kanyang kanang braso at binti. Agad niyang tinanong si Koro kung may paraan upang talunin ang halimaw. Sa kanyang huling mga sandali, sinabi nito na ang tanging paraan upang mapatay ang halimaw ay gamit ang puting espada, ang relikyang dinala nila. Si Orvis ang nakapagtarok nito sa ulo ng halimaw. Kung magagawa niyang hugatin ang espada at itarak ito sa utak ng nilalang, mamamatay ito. Matapos ipaalam ang mahalagang impormasyong ito, binawian ng buhay si Koro. Kinuha ni Marnik ang kanyang natitirang lakas at nakakuha siya ng 100 divinities. Patuloy namang nakikipaglaban si Orvis sa demonyo at nagawang palakasin ang bisa ng espada sa pamamagitan ng pagtama nito gamit ang kanyang martilyo, dahilan upang mas lumalim ang pagkakatarok nito sa ulo ng halimaw. Napansin ito ni Marnik at agad na sumugod. Nakita niya ang puting espada na ginagamit ni Orvis, ngunit bago pa niya ito magamit, biglang bumaligtad ang halimaw ng buong lakas, dahilan upang matalsik si Marnik palayo. Agad siyang nag-alala ng kanyang ina, ngunit sinigurado niyang ayos lang siya. Sa kabutihang palad, napunta siya sa mismong tabi ng banal na relikyang kanilang ginagamit. Kaagad niya itong dinampot at humiling sa kanyang ina ng panibagong awtoridad. Matapos gawin ito, nakakuha si Marnik ng 10,000 authority points. Tinanong niya kung anong selyo ang natanggal ngayong pagkakataon, at sinabi ng kanyang ina na maaari na siyang lumayo pa sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Pabirong sinabi ni Marnik na tila hindi ganoon kalaki ang epekto nito. Muli siyang nanalangin at nag-alay ng 10,000 divinities bilang kapalit ng panibagong awtoridad. Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang teksto ng korupsyon. Ang epekto nito ay simple ngunit makapangyarihan, sa sandaling gamitin, lumilitaw ang mga metapisikal na berdeng tattoo sa buong katawan niya, na nagpapalakas sa kanyang pisikal na kakayahan. Napagtanto niyang magiging kapaki-pakinabang ito sa kanyang sitwasyon, lalo na't gumaling rin ang kanyang nabaling binti. Habang tumitingin sa paligid, napansin niyang nasa tabi rin niya si Orvis. Inisip niya na malamang ay natapon din ito nang bumaligtad ang halimaw, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakaligtas. Kinuha ni Marnik ang kanyang natitirang lakas at nakakuha siya ng 1,000 divinities. Patuloy pa rin sa pananalanta ang demonyo, isang bagay na tila hindi tama ayon kay Marnik. Ang mga taong nagpaalab ng galit nito, ang mga pari, ay patay na. Dapat ay tumigil na ito. Naniniwala siyang ang mga demonyo ay hindi basta sumusunod sa likas na galit. Ngunit nang mapansin niya ang isang bagay, agad niyang inactivate ang teksto ng korupsyon. Sinabi niya sa kanyang ina na maaaring yumanig ang paligid. Mabilis siyang sumugod sa kinaroroonan ng halimaw at tumalon ng napakalayo. Sinubukan siyang hatawin ito, ngunit mabilis siyang nakailag.
Pumanhik siya sa ibabaw ng halimaw at nakita ang espada, ngunit biglang ginamit nito ang parehong galaw upang itapon siyang muli. Subalit hindi na ito uubra sa pangalawang pagkakataon, bumaba si Marnek at mabilis na lumayo, dahilan upang hindi siya matamaan ng atake. Gayunpaman, may dugo pa ring lumabas mula sa kanyang bibig. Napansin niyang mas mabilis kaysa sa inaasahan ang epekto ng kanyang bagong kakayahan. Habang muling umaakyat sa katawan ng halimaw, napagtanto niyang sa tuwing ginagamit niya ang teksto ng korupsyon, unti-unting nabubulok ang kanyang katawan mula sa loob. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito agad-agad. Tumalon siya at mahigpit na hinawakan ang espada, inaalala ang sinabi ni Koro, ipasok ang espada sa halimaw. Ngunit sa halip na itulak ito, hinugot niya ito mula sa sugat. Isang bugzo ng asul na liwanag ang lumabas mula rito, bumalot sa buong katawan ng halimaw, at tuluyang pinulbos ito sa isang napakalakas na pagsabog. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang halimaw, isang figure ang lumitaw, si Lord Thrain. Nilapitan siya ni Marnek at tinanong kung nagising na siya. Tumango ang Lord at sinabing isang tunay na pagpapala ang makilala siya. Ngunit sinabi ni Marnek na wala siyang dapat ipagpasalamat, dahil ang espada ang dahilan kung bakit nabalot ng dilim ang kanyang isipan. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Lord Thrain, nang umiti at sinabing, talagang sulit ang 2 gintong ibinayad ko bilang tulong. Samantala, isang asul buhok na pari ang naghahanap sa katawan ni Marnek, kasama ang isang ranger na tila may kinalaman sa nangyari sa kanya. Ngunit nang hanapin nila ang kanyang bangkay, wala ito roon. Sinabi ng ranger na maaaring tinangay ito ng mga halimaw o mababangas na hayop. Tumango ang pari at nagpasalamat, bago siya nagtanong sa ranger kung ano ang pangalan ng mga kalapit na lungsod. Samantala, sa isang hindi malamang lokasyon, isang butler ang patagang naglalakad sa gitna ng mga gumuhong gusali, habang kasama si Marnek. Dinala siya nito sa isang bahay kung saan mainit siyang sinalubong ni Thrain. Niyakap siya nito at sinabing, talagang mas lalo kang gumuguwapo sa tuwing nakikita kita. Nagpasalamat si Marnek, at ngumiti naman si Thrain. Ikaw ang aming tagapuksa ng demonyo. Hindi ko kayang suklian ang utang na loob ko sa iyo. Pabirong sagot ni Marnek, buhay pa naman ang demonyo at nasa harap mo siya ngayon. Napangiti si Thrain at sumagot, kailangan ko ring mabuhay, hindi ba? Hindi naman siya mali. Habang iniisip ni Marnek ang mga nangyari, naalala niya kung paano ikinalat ni Lord Thrain sa buong bayan ang balita na siya ang nakatalo sa napakalakas na demonyo. Dahil dito, binansagan siyang demon slaughterer. Ngunit para sa kanya, hindi bagay sa kanya ang palayaw na iyon. Sa kabila nito, tila tuwang-tuwa ang receptionist na si Aaron sa bansag na iyon, kaya kahit saan siya magpunta, patuloy niya itong tinatawag sa ganoong paraan, dahilan upang mapansin siya ng mga tao at lapitan siya upang purihin. Hindi niya gusto ang Athens yung iyon. Nag-usap silang muli ni Thrain, at napansin niya ang galaw ng kanyang prostetikong braso at binti. Sinabi niyang tila napakanatural ng kilos nito. Tumawa si Thrain at sinabing, sa harap mo lang ako kumikilos ng ganito. Sa harap ng iba, pilit akong lumulampa upang hindi mahalata. Ngunit idinagdag niya na upang makagalaw siya ng natural, may malaki siyang isinusukli sa kapalit. Nang may pananabik, tinanong ni Marnek kung ano ang magiging kapalit. Umiti si Thrain at sinabing, ang buhok mo, unti-unting mawawala ng lakas at magsisimulang malagas. Sa loob ng ilang buwan, haharapin mo ang isang makinis na ulo. Napaisip si Marnek sa magiging itsura niya at napaluha. Matapos ang ilang sandali, tinanong niya kung may 1 linggo siyang oras bago siya sumabak sa bagong misyon, at sinabi ni Thrain na meron naman. Dagdag pa niya, may natanggap siyang isang trabaho na partikular na hiniling para kay Marnek. May kinalaman ito sa mga banal na relikya ng sinaunang imperyo. Ang gantimpala, 5 buong piraso ng gintong nips, bayad agad bago pa man sila magsimula. At kung mapatunayan nilang malaking tulong si Marnek, maaari pa siyang bigyan ng isa sa mga hindi pa natutuklasang relikya. Para kay Marnek, para itong gintong mina, isang bihirang pagkakataon. Kaya agad niyang tinanggap ang trabaho. Habang nag-iisip tungkol sa sinaunang imperyo, naalala niya kung paano nito winakasan ang magulong panahon ng mga salamangkero at dinala ang pagkakaisa sa buong kontinente.
Sa kasalukuyang panahon, muling nalikha ang ilan sa kanilang teknolohiya, at ang mga banal na relikya ay itinuturing ng napakahalagang kayamanan. Sa madaling salita, karamihan sa mga pinakamakapangyarihang gamit sa mundong ito ay mga labi ng sinaunang imperyo. Dumating ang araw ng kanilang paglalakbay, at sinalubong ni Marnek ang kanyang mga magiging kasama. Ang nagpadala ng kahilingan para sa trabahong ito, si Carmen Velas, ay iniabot ang kanyang kamay upang makipagkamay. Habang pinagmamasdan ni Marnek ang kanyang pangalan, tila may pumasok sa isip niya. Tumango si Carmen at sinabing, "Tama ang iniisip mo. Si Anthony Velas ng Black Wolves ang aking ama. Ako ang kanyang anak sa labas." Nagulat si Marnek. Hindi niya inakalang ang isang prinsipyo at marangal na tao tulad ni Anthony ay magkakaroon pa ng ibang karelasyon matapos mawala ng asawa. Ngunit hindi rin nararapat na pag-usapan pa niya ito. Kaya sa halip, tinanong niya kung sino ang iba pa nilang kasama. Ipinakilala ni Carmen ang mga ito. Ang babaeng may balabal ay si Tuna, isang salamangkero na magsisilbing gabay nila. Samantalang ang matipunong lalaki ay si Sucos, na mula sa tribong Unihorn. Agad na nakipagkamay si Sucos kay Marnek at tinawag siyang Demon Slaughterer. Nakaramdam ng kaunting hiya si Marnek sa palayaw na iyon, ngunit agad itong tinugon ni Sucos, walang dahilan para mahiya. Isa itong napakalaking papuri na natamungo sa iyong sariling kamay. Nagsalita si Carmen, "Ngayon na magkakilala na tayo, mabuti pang umalis na tayo. Aabutin tayo ng 2 araw bago makarating sa lugar." 2 araw ang lumipas. Sa wakas, nakarating sila sa kampo kung saan maaari silang magpahinga. Ngunit sa gitna ng tahimik na gabi, hindi natutulog sina Carmen at Marnek. "Hindi ka ba inaantok?" tanong ni Carmen. "Mukhang napahinga ka ng husto." "Oo," sagot ni Marnek. "Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Marami pa akong oras bago sumikat ang araw." Umiti si Carmen at nagtanong, "Mayroon ka bang nakakaaliw na kwento? Sigurado akong may nakilala ka ng maraming babae sa buhay mo." Napailing si Marnek. "Wala. Ako'y tulad ng bagong hulog na nyebe, walang bahid." Napatawa si Carmen. "Ganun ba? Anong tipo ng babae ang gusto mo?" Mabilis na sumagot si Marnek, "Yung babaeng pipiliing manatili sa tabi ko." Tumango si Carmen. "Sang-ayon ako. Walang mas hihigit pa sa makita ang mahal mo na mahimbing na natutulog sa tabi mo." Ngunit may idinagdag pa siya, "Para sa akin, ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang kanyang puso. At dahil ang puso ay nasa loob ng dibdib, kailangang sapat ang laki ng dibdib upang suportahan ito." Natigilan si Marnek. "Hindi masama na may malinaw kang kagustuhan, pero huwag mong sasabihin ito sa harap ng mga babae." Tumawa si Carmen. "Siyempre hindi. Sinasabi ko lang ito dahil ikaw ang kasama ko. At sa totoo lang, sa tuwing nakikipag-usap ako sa iyo, pakiramdam ko'y para tayong magkaibigang matagal nang magkakilala." "Ganoon din ang pakiramdam ko," sagot ni Marnek. At sa gabing iyon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, isang bagay na hindi ikinatuwa ng kanyang ina. Kinabukasan, dumating na sila sa guho. Hawak ni Tanisa ang isang susi at sinabing bubuksan na niya ang daan. Para kay Marnek, tila masyadong madali ang pagpasok sa guho. Ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin ang susi, pumunta sa tamang lokasyon, at basahin ang sinaunang sulat na nakaukit dito. Matapos iyon, isinaksak ang susi at iniikot ito. Ngunit may isang mahalagang bagay, tanging mga salamangkero lamang ang nakakabasa ng mga sinaunang teksto, kaya hindi maaaring mawala ang kanilang papel sa ganitong mga ekspedisyon. Sa kaso ni Marnek, mayroon siyang kakayahang basahin ito dahil isa siyang manlalaro, ngunit pinili niyang itago ito sa lahat. Sa mundong ito na wala siyang malalim na koneksyon, masyadong delikado kung malaman ng iba ang kakayahan niyang ito. Habang pumapasok sila sa guho, napansin ni Carmen ang napakagandang kondisyon ng lugar. "Mas maganda ang pagkakapreserba nito kaysa sa karamihan ng mga guhong napuntahan ko," komento niya. Tumangala si Marnek. Sa wakas, nakapasok na siya sa isang lugar na dati napapanood lamang niya sa mga larawan. Namangha siya sa nakikita niya. Napansin ito ng salamangkero at napangiti ng may halong panunuya. Pagdating nila sa pangunahing gusali, bumungad sa kanila ang isang napakalaking pintuang may nakaukit na sinaunang teksto.
Napansin ng salamangkero ang isinulat dito at sinabing, upang makapasok, kailangan natin ng imperial na dugo. Kung wala tayo noon, maghanda tayong lumaban. Dahan-daang bumukas ang pinto. Ngunit bago pa sila makapaghanda, biglang sumugod ang isang hukbo ng mga halimaw. Walang pag-aalinlangan, si Sukas ang unang umatake. Mabilis naman siyang sinundan ni Tuna, na winasak ang maraming kalaban sa isang napakalakas na spell. Humarap si Marnak sa mga halimaw, hinugot ang kanyang espada, at sinimulang putulin ang mga ito isa-isa. Biglang sumigaw ang ina, nagbabala sa kanya na may paparating mula sa likuran. Agad siyang lumingon at sinalo ang talam ng huling nilalang gamit ang kanyang espada. Ngunit bago pa ito makagalaw muli, isang palaso ang tumagos sa ulo nito, agad na pinatay ito. Lumingon si Marnak at nagpasalamat kay Carmen sa mabilis nitong pagtulong. Bigla niyang narinig ang ingay sa di kalayuan, si Sukas, galit na pinapagalitan si Tuna dahil sa pabigla-bigla nitong paggamit ng mahika. Sagot naman ni Tuna, mas mabilis yun, at sa huli naman, patay silang lahat. Ano ba talaga ang problema? Sinubukan ni Sukas na ipaliwanag ang nais niyang sabihin, pero pinigilan siya ni Carmen. Napailing na lang si Sukas at umupo sa isang sulok, halatang inis pa rin. Lumapit si Carmen kay Marnak at pinuri ito, sinasabing bagay sa kanya ang bansag na Demon Slayer. Ngunit sagot ni Marnak, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang marahas na paraan ng pakikipaglaban, lalo na bilang isang pari. Binati rin niya si Carmen sa galing nitong gumamit ng pana. Iti naman ang sagot ni Carmen at sinabing mula pa pagkabata ay sanay na siya rito. Bigla namang sumabat si Tuna, sinabing dapat na silang gumalaw dahil marami pa siyang natitirang mana. Nainas si Sukas sa narinig at mariing tumutol. Halos di pa tayo nagpapahinga. Ikaw siguro kaya mo pang lumaban dahil mahika ang gamit mo, pero para sa aming mga mandirigma, mahalaga ang pahinga. Sagot naman ni Tuna, lahat naman tayo sumasang-ayon sa akin. Mukha lang namang gusto mo talagang gumawa ng eksena. Sa huli, si Carmen na mismo ang nag-utos na magpahinga muna bago sila muling gumalaw, at natapos ang usapan. Sa isip ni Marnak, ang mga salamangkero sa mundong ito ay kadalasang mayayabang at bastos. Madali lang maging salamangkero, kapanganakan pa lang ay may mana na sila, at sa tamang edad, kusang pumapasok sa kanilang isipan ang kaalaman sa sinaunang wika at mahika. Ngunit dahil dito, bihira silang matutong mag-aral pa ng iba pang kaalaman. Karamihan sa kanila ay may matigas na ulo at kulang sa edukasyon. Gayunpaman, napansin ni Marnak na kahit ganoon, mas may respeto pa rin si Tuna kumpara sa karamihan. Pagkatapos magpahinga, sinabi ni Carmen na oras na upang magpatuloy. Ngunit sa pagpasok nila sa susunod na lagusan, biglang nagsara ang daanan sa likuran at isang dambuhalang metal na golem ang lumitaw. Napakunot noo si Marnak. Masyadong mahihina ang mga naunang kalaban para sa isang lugar na tulad nito. Mukhang ito ang tunay na pagsubok. Lumapit si Tan-isa at agad nagsimulang bumigkas ng isang makapangyarihang orasayon, dahilan upang yumanig ang lupa. Biglang nagningning ang asul na hiyas sa ulo ng golem, at napansin ito ni Carmen. Tan-isa, umalis ka riyan. Sigaw niya. Ngunit huli na. Naglabas ng nakakasilaw na sinag ng enerhiya ang golem patungo sa kisame, pinadurog ito, at ginamit ang pagkakataon upang mabilis na lumapit. Isang napakalakas na suntok ang tumama kay Tuna, dahilan upang madurog siya ng buo, na tila hindi man lang siya umiral. Napatulala si Sukas sa matinding pagkagulat, habang si Marnak ay napasigaw. Sukas, lumayo ka riyan. Ngunit huli na rin, tinamaan siya ng golem at sumabog ang kanyang katawan sa dingding, patay sa isang iglap. Humarap si Marnak kay Carmen. Gusto mo bang mabuhay? Kung oo, yumuko ka. Bago pa makasagot si Carmen, bigla siyang pinatulog ni Marnak gamit ang isang malakas na hampas sa batok. Agad niyang tinawag ang isang corrupt beast upang harapin ang golem, habang mabilis niyang inabsorb ang divinity ni Sukas at Tuna. Iniwan niya si Carmen sa isang sulok, alam niyang matagal pa bago matapos ng corrupt beast ang laban. Ngunit hindi golem mismo ang kanyang tunay na pakay. Ang asul na hiyas sa ulo nito, alam niyang kapag nabasag niya iyon, may mangyayaring kakaiba. Agad siyang lumundag papunta sa corrupt beast, ginamit ito bilang tulay, at sinunggaban ang golem.
Gamit ang buong lakas, winasak niya ang hiyas. Sa isang iglap, naglaho ang golem. Akala niya'y tapos na ang laban. Ngunit hindi pa. Sa isang kisap mata, mas marami pang golem ang lumitaw mula sa kawalan. Ilang sandali ang lumipas, nagising si Carmen. Napatingin siya kay Marnek at tinanong, patay na ba sila? Mabigat ang tinig ni Marnek. Sa kasamaang palad, oo. Napabuntong hininga si Carmen. Baguhan lang sila, at namatay sila dahil sa kasakiman ko. Ngunit mariing sagot ni Marnek, kinuha natin sila para sa ganitong trabaho. Alam na nila ang panganib na dala ng pagsalakay sa isang guho tulad nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napansin ni Carmen ang kanilang kinaroroonan. Sandali, paano tayo nakalabas sa likod ng pinto? Muling naalala niya kung paano siya pinatulog ni Marnek, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, tumingin siya kay Marnek at sinabing, may utang na loob ako sayo. Sana, sa hinaharap, mabayaran ko ito. Umiti si Marnek. Tinatanggap ko ang pangakong yan. Pero mas mabuting umalis na tayo. Hindi ko pa tuluyang natalo ang mga metal na golem. Napansin ni Carmen ang kanyang sinabi. May katotohanan nga, naiwan nilang nakikipaglaban ang corrupt beast upang harapin ang mga golem habang sila'y lihim na tumakas. Sa dulo ng lagusan, isang pinto ang bumungad sa kanila. At sa loob nito, dalawang kayamanan ang naghihintay, isang espada at isang kakaibang kwintas. Lumapit si Carmen kay Marnek at sinabing may hihilingin siya. Pwede bang sa akin na lang ang kwintas? Susuklian kita ng husto, sabi niya. Nagtanong si Marnek tungkol sa kakayahan nito, at ipinaliwanag ni Carmen na ang kwintas ay tinatawag na Bloodline Pathfinder. Kung papatakan mo ito ng dugo at iisipin ang isang angkan, gagamitin ng kwintas ang dugong iyon upang ituro ang direksyon kung nasaan ang lahing iyon, paliwanag niya. Saglit na nag-isip si Marnek bagong umiti. Kinumpirma naman ni Carmen ang kanyang hinala, hinahanap niya ang kanyang ina, isang taong hindi pa niya kailanman nakilala. Bilang kapalit ng kwintas, kinuha ni Marnek ang espada. Lumabas sila ng guho, kapwa napansin kung gaano sila kaswerte na nakaligtas. Tinanggal ni Carmen ang kwintas at humingi ng basbas mula kay Marnek, dahil isa siyang pari. Marnek sumang-ayon, bagamat halatang peke ang kanyang ginagawa. Matapos basbasan, ginuhit ni Carmen ng bahagya ang kanyang palad at pinatakan ng dugo ang kwintas. Biglang naglabas ito ng mapulang sinag at ang dugo ay nabuo, itinuro ang isang direksyon. Napangiti si Carmen, ibig sabihin, buhay pa ang kanyang ina. Binati siya ni Marnek sa magandang balita. Salamat, sagot ni Carmen, bakas ang labis na pasasalamat sa tinig. Hinding-hindi ko ito malilimutan. May isa pa akong hiling, pwede bang maglakbay tayo ng magkasama? Kahit hanggang sa matagpuan ko ang aking ina. Papunta rin naman ako sa kanluran, kaya kung gusto mo, pwede nating daanan ang kabisera. Gusto rin kitang gantimpalaan ng maayos sa trabahong ito. Saglit na nag-isip si Marnek. Nais niyang tanggapin ang alok, ngunit alam niyang mahahalata agad ni Carmen ang tunay niyang motibo. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, dahilan upang mag-alala si Carmen sa katahimikan. Ngunit sa huli, ngumiti si Marnek, iniabot ang kamay, at sinabing, ikalulugod kong samahan ka sa paglalakbay patungo sa iyong ina. Kinabukasan, halatang naiinis si Aaron sa kanyang pag-alis. Binigyan siya nito ng isang pilak na plato ng mersenaryo, na lumabas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Salamat, sagot ni Marnek. Ngunit umirap lang si Aaron. Ayokong marinig yan. Ang gusto kong marinig ay hanggang sa muli. Para itong isang pangako. Sa isip ni Marnek, alam niyang hindi niya matutupad ang pangakong iyon. Isa siyang lagalag, walang matatawag na permanenteng tahanan. Napabuntong hininga si Aaron. Kung ipagpapatuloy mo yang estilo ng pamumuhay mo, mananatili kang walang kasintahan at mamamatay kang mag-isa. Napailing ito bagong umiti, kaya sige na, hanggang sa muli na lang. At tiyak kong mas mabilis tayong magkikita ulit kaysa sa inaakala mo. Nagtaas ng kilay si Marnek. Anong ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lang si Aaron at tinapik siya sa balikat. Parusa ko yan sa'yo sa pag-alis mo. Bago umalis, nakipag-usap muna si Marnek sa Panginoon ng Bayan. Napansin niyang ganap na itong kalbo ngayon, parang itlog. Ngunit sa halip na matawa, naisip niyang mas bagay ito sa kanya. Papunta ka ng kabisera.
Tanong ng Panginoon. May ibibigay ako sa'yo. Iniabot nito ang isang liham ng rekomendasyon. Ayaw mo ba akong bayaran? Biro ni Marnek. Napangiti ang Panginoon. Wala akong pera, ubos na sa pagpapakumpuni ng bayan. Pero ang liham na yan, tiyak kong mas magagamit mo. Dalhin mo yan sa isang kaibigan ko, at tutulungan ka niya. Parang mahirap siyang kausap, puna ni Marnek. Tumawa ang Panginoon. Tama ka riyan. Tinanggap ni Marnek ang regalo. Maraming salamat. Bilang pasasalamat ko rin ito sa'yo, sagot ng Panginoon. At tandaan mo, maikli lang ang buhay. Dapat mong tamasahin ito. Pagkalipas ng ilang araw, nasa landas pa rin sina Carmen at Marnek, at tinansya nilang kalahating araw na lang at mararating na nila ang susunod na bayan. Habang naglalakad, nag-isip si Marnek. Ang dahilan lamang kung bakit pumayag ang kanyang ina na sumama siya kay Carmen ay dahil isa itong 3.5 baitang na tao. Kung makukuha niya ito, makakakuha siya ng 10,000 divinity, sapat upang makakuha ng bagong kapangyarihan. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makasama si Carmen. Gusto niya rin ang personalidad nito, kaya mas gugustuhin niyang manatiling buhay ito. Bigla siyang huminto. Inilabas niya ang kanyang espada, ang tingin ay matalim. May dugo, malapit lang, at mabilis itong papalapit. Sa isang iglap, isang dambuhalang snow spider ang lumabas mula sa lupa, handang salakayin sila. Agad pamana si Carmen, ngunit mabilis ang halimaw. Bago pa ito makalapit, tumalon si Marnek at pinutol ang ilan sa mga paa nito. Napabuntong hininga siya. Kailangan ko talagang humanap ng oras para linisin ang espadang to. Muli siyang sumugod, inatake ang gagamba, ngunit nagpakalat ito ng dugo at laman sa paligid, dahilan upang mapangiwi si Marnek. Samantala, sa bayan ng Guys, isang paraluman ang bumisita sa Panginoon. Humingi ito ng paumanhin sa magulong kalagayan ng mansyon, ngunit agad siyang nilapitan ng babae, iniabot ang isang drawing. Ito ba ang taong hinahanap mo? Tanong ng Panginoon. Ang guhit ay tila minadali lamang, ngunit halatang si Marnek ang tinutukoy. Oo, sagot ng paraluman. May personal akong pakay sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi ko pa siya nakikita, sagot ng Panginoon. At kung maaari, umalis ka na. Marami akong inaasikaso. Sa isip niya, hindi maaaring mabuting intensyon ang dahilan ng paghahanap ng babaeng ito kay Marnek. Samantala, sina Carmen at Marnek ay abala sa pagdidesect ng mga snow spider na kanilang napatay. Sa ilalim ng utos ni Carmen, tinanggal nila ang venom sacs ng mga ito. Magagamit natin to sa maraming bagay, sabi ni Carmen habang sinusuri ang mga lason. Pwede itong gamitin bilang panlaban o ipagbili sa mataas na halaga sa pamilihan. Habang ginagawa ito, hindi maalis ni Marnek ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Malapit na nilang marating ang susunod na bayan, at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila roon. Tinanong ni Marnek kung paano nalaman ni Carmen ang lahat ng ito. Sumagot si Carmen na marami na siyang nasalihang pangangaso ng halimaw, kaya sanay na siya. Sinabi naman ni Marnek na siya na ang bahala sa mga ito dahil duguan na rin naman siya. Ngunit itinuro ni Carmen na may ilang milya pa silang lalakbayin patungo sa Kelton, kaya mas mabuti pang turuan niya ito at gawin nilang magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang tarangkahan ng bayan, na labis na ikinagulat ng bantay. Tinanong sila nito kung paano sila nakapasok. Naguguluhan, tinanong nila kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng bantay na sarado ang bayan sa loob ng 3 araw dahil sa mga pag-atake ng halimaw. Nagtanong sila ng higit pang detalye, at sinabi ng bantay na dumadalas ang mga pag-atake ng halimaw, ngunit wala ni isang bangkay ang natatagpuan. Nagtaka si Carmen dahil ang mga umatake sa kanila ay mga nyebe gagamba, at halos imposible para sa mga nilalang na iyon na hindi mag-iwan ng kahit anong bakas. Maya-maya, lumapit ang isa pang bantay at sinabing ipinapatawag sila ng Panginoon ng bayan. Pumunta sila sa bulwagan kung saan malugod silang tinanggap ng Panginoon, lalo na nang marinig ang pangalan ni Marnek, ang kilalang Demon Slayer. Sinimulan nilang pag-usapan ang suliranin sa halimaw, at ipinaliwanag ng Panginoon na may isang tagasunod ng isang masamang espiritu na may pakanan nito. Ngunit itinuro ni Marnek na hindi kayang isara ng isang tao lamang ang buong lungsod.
Dito, inamin ng Panginoon na ayon sa mga pari, hindi iisang sekta ang may kagagawan, 4 na sekta ang nagtutulungan upang maghasik ng lagim. Isa pang palaisipan kung bakit nila tinarget ang Kelten, isang payak na bayan na walang anumang natatanging bagay. May sapat silang supply, at mataas ang moral ng kanilang hukbo, ngunit ang problema, hindi alam ng ibang bayan ang nangyayari. Kaya naman, kailangan nilang magpadala ng isang mensahero upang ipalaganap ang balita, isang misyon na halos walang pag-asang magtagumpay. Nagpresente si Marnek na tumulong hanggat kaya niya. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid, sinalubong siya ng sermon ng kanyang ina dahil sa pagtanggap sa napakapeligrosong gawain. Inilahad ni Marnek na may natanggap din silang isang bagay, isang bihirang panlinis ng espada na nagmula pa sa mga rehiyon ng disyerto. Napaisip siya na marahil isa itong babala na magsisimula na ang tunay na misyon. Napagtanto niya ito dahil sa hindi pangkaraniwang sitwasyon, 4 na magkaibang sekta ang nagtutulungan. Bagamat kinatatakutan ang tinatawag nilang masamang espiritu na sinasamba ng mga sektang ito, wala naman talagang kahulugan ang katawagang iyon. Karaniwan, ginagamit lang ito ng pangunahing mga Diyos upang hirakan ang pangalan ng ibang Diyos, dahilan upang magkaroon ng stigma. Ngunit isang bagay ang tiyak, karamihan sa mga sumasamba sa masamang espiritu ay hindi matino ang pag-iisip. Mas bihira pang magtulungan ang mga sektang ito kumpara sa mga sekta ng pangunahing mga Diyos. Kaya't ang 4 na sekta na nagsanib puwersa ay isang pambihirang pangyayari. Kinabukasan, bumiyahe sila papunta sa isa pang bayan, ngunit sinalakay sila ng mga gagamba at iba't ibang nilalang. Umiti si Marnek at sinabing aagawin niya ang atensyon ng mga halimaw. Naguluhan si Carmen sa desisyong ito at sinabing masyadong delikado kahit para kay Marnek. Ngunit itinuro nito na kung hindi sila kikilos, mahuhuli rin sila. Bigla na lang tumalon si Marnek mula sa kanyang kabayo, sinabing hihintayin niya ang mga reinforcement. Napasigaw si Carmen, ngunit tinignan lang siya ni Marnek na may matamis na ngiti. Mukha ba akong astig? Tanong niya bago siya bumagsak sa makapal na nyebe. Habang nakamasid ang kanyang ina sa kanya, napangiti siya. Kukunin ko na lang iyon bilang papuri, biro niya. Pagkatapos, bumaling siya sa kanyang ina at sinabing dapat na nilang simulan ang paghahanap sa mga sumasambo sa masamang espiritu, dahil hindi sila maaaring magtago magpakailanman. Mabilis siyang sumugod, pinugutan ang mga halimaw sa kaliwat kanan, iniwan ang kanilang mga bangkay sa lawa ng dugo. Napaisip siya, kung palagi akong nadudumihan ng ganito, mukhang kailangan ko nang magdala ng sarili kong batya. Sumang-ayon ang kanyang ina sa biro niya. Habang naglalakad siya patungo sa isang kuweba, napansin niyang tiyak ng alam ng mga kalaban ang kanyang pagdating, ngunit tila hindi pa siya sasalubungin. Bastos, bulong niya sa sarili. Sa loob, natagpuan niya ang mga bagay na nawawala mula sa mga sinalakay na karwahe. Mukhang dinala ang mga ito ng mga halimaw sa loob ng yungib. Kasabay nito, nakita rin niya ang isang bangkay na tuyong-tuyo, kinain ng isang nyebe gagamba. Napailing siya. Naiintindihan ko ang pagnanasa sa masarap na pagkain, pero gawing dekorasyon ang natira. Medyo kakaibang desisyon sa disenyo. Binalaan siya ng kanyang ina na huwag maging kampante, ngunit tiniyak niyang hindi siya magpapabaya. Habang naglalakad pa siya sa loob, hindi niya maiwasang magtanong, ilan na kaya ang naging biktima ng mga halimaw na ito? Napakaraming bangkay sa loob para lang sa 3 araw ng pag-atake. Ibig sabihin ba nito, nagpaparami sila? Sa dulo ng lagusan, nakita niya ang isang dambuhalang yungib. Napansin din niyang malalawak ang mga lagusan dito, hudyat na may mas malalim pang lihim na nagkukubli sa loob. Umiti si Marnek habang napapansin na napakarami ring enerhiya ng kabanalan sa lugar na ito. Mula sa dilim, lumabas ang dambuhalang gagamba, bumalat ang anino nito sa kanya habang bumaba ang mga anak nito mula sa mga pader. Biglang sumugod ang reyna ng gagamba, kaya inutusan ni Marnek ang kanyang ina na gumuhit ng linya ng katiwalian para sa kanya. Ginawa ito ng kanyang ina at kasabay nito, tinawag din niya ang halimaw ng katiwalian. Umiti ito at sinabing, ang halimaw na kumakain ng tao, magiging alay ko ito para sa akin. Mabilis na umatake ang halimaw at isang matinding hampas ang tumama sa reyna ng gagamba. Kasabay nito, pinakawalan ni Marnek ang kapangyarihan ng katiwalian,
ngunit hindi pa tapos ang laban, lumaban ang reyna at itinulak ang halimaw sa pader. Patuloy ang sagupaan, at napansin ni Marnek na halos doble ang laki ng gagamba kumpara sa halimaw, kaya kailangan niyang tumulong sa anumang paraan. Habang pinuputol niya ang ibang gagamba, naramdaman niya ang enerhiya na nagmumula sa katawan ng reyna. Alam niyang dapat niyang iwasang sirain ito. Biglang umatake ang isang gagamba mula sa kanyang likuran, ngunit mabilis niya itong naputol sa dalawa. Dito siya nakaisip ng ideya, kung hindi niya maaaring sirain ang katawan ng reyna, puputulan na lang niya ang lahat ng mga paa nito. Inutusan niya ang halimaw ng katiwalian na sumugod ng diretso. Ako na ang bahala sa'yo, sabi niya, pero tiyakin mong hindi makakagalaw ang reyna. Sinunod ito ng halimaw, hinawakan ang reyna sa abot ng makakaya nito, at mabilis namang umakyat si Marnek sa pader. Mula sa itaas, bumaba siya ng mabilis, inatake ang pinakamahinang bahagi ng katawan ng reyna, paulit-ulit niyang tinatamaan ito hanggang sa mapunit ang laman. Hiyumikbi sa sakit ang reyna, at sa huling bugso ng kanyang lakas, ibinuhos ni Marnek ang isang matinding hiwa, naputol ang katawan ng reyna sa dalawa. Hawak ng halimaw ang pang-itaas na bahagi ng katawan ng reyna at malakas itong ibinagsak sa lupa. Bumagsak si Marnek kasabay nito, at tumingin sa kanya ang halimaw na may halong galit. Napakamot siya ng ulo. Pasensya na sa iniwan kitang mag-isa kanina, sabi niya. Mukhang sapat na ang kanyang paghingi ng paumanhin dahil hindi na nagalit ang halimaw. Biglang may lumabas na babae mula sa bibig ng reyna ng gagamba, nagmumura at nagngangalit. Umiti ng bahagya si Marnek, hindi na siya nagulat. Alam kong may tao sa loob, bulong niya sa sarili. Galit na tinanong ng babae kung sino siya at kung bakit niya sinira ang lahat ng plano niya. Isa ka rin bang tagasunod ng masamang espiritu tulad ko? Alam mo ba kung gaano katagal bago ko nakuha ang kontrol sa nilalang na ito? Diretsyong tinanong siya ni Marnek, ano ang layunin mo sa pagpapalibot sa Kelton? Ngunit tumanggi ang babae na sumagot, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras, ipinalo niya ang kanyang espada, bumaon ito sa katawan ng babae. Malamig ang kanyang titig habang muling tinanong, bakit niyo pinalilibutan ang Kelton? Napasigaw sa sakit ang babae, ngunit hindi nagpakita ng awa si Marnek. Umiti ang babae sa kabila ng sakit, may halong kabaliwan sa kanyang tingin. Kahit patayin mo ako, hindi ko pa rin sasabihin. Napangiti si Marnek. Kung iyon ang gusto mo, sagot niya. Sa isang iglap, pinugutan niya ito ng ulo. Habang bumabagsak ang katawan ng babae, naramdaman niya ang pagdaloy ng 1,000 kabanalan sa kanyang katawan. Napaisip siya, ilang tagasunod pa kaya ang magsasabi sa kanila ng katotohanan. Nagbuntong hininga ang kanyang ina. Hindi bababa sa 3, aniya. Kung ganoon, 4 ang bilangin natin, sagot ni Marnek bago siya bumalik sa Kelton. Ngunit nang makarating siya sa bayan, hindi na ito ang Kelton na iniwan niya, naglalagablab ang buong lugar sa apoy. Sa loob ng bulwagan, natagpuan niyang patay na ang Panginoon ng bayan, isang malupit at karumal-dumal na pagkamatay. Isang babae ang naroon, inis na inis. Sayang lang ang oras natin sa baboy na to. Hindi ba natin maaring gamitin ang inkarnasyon? Tanong ng isang lalaki. Napailing ang isang babaeng may takip sa mata. Hindi stable ang proseso, sagot niya. Hindi madaling kumuha ng kabanalan mula sa isang buhay na nilalang. At sa halip na makuha natin ang lahat ng daga sa lungsod, may ilang nakatakas, dahil sa isang tao rito. Napamura ang babae. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Kung hindi lang dahil sa mga monghe ng teaching sect, hindi nila ako naabala. Kung si Leia lang sana ay nagpadala ng mas maraming gagamba. Hindi pa nga dumarating si Leia, sabat ng babaeng may takip sa mata. At kahit nandito siya, maglalaro lang siya sa mga bangkay. Napailing ang lalaki. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Hindi tayo makakakuha ng magandang resulta sa ganito. Bukod doon, dahil sa nakatakas na yon, tiyak na magpapadala na ng mga sundalo para tugisin tayo. Ilang taon nating pinagplanuhan ito, hindi natin maaaring hayaan na masayang lang. Hindi pa rin natapos ang pagtatalo ng babae. Ako rin. Ilang taon kong pinaghirapan to. Pero bakit ako lang ang kinukutsa niyo? Akala niyo ba sinadya kong pakawalan siya? At ikaw naman, bakit mo ako pinapagalitan? Nakalimutan mo na bang sa akin ka pa nagpalipas ng gabi?
Napapikit ang babaeng may takip sa mata, tila nagsasawa na sa ingay. Sa isang iglap, lumakad siya palabas, pero bago pa siya makalayo, lumipad ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan. Walang ingay. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang anino ang lumitaw. Si Marnek. Habang bumabagsak ang dagwang katawan ng babae, mabilis na gumalaw si Marnek at pinutol sa dalawa ang lalaking katabi nito. Tahimik siyang tumingin sa natitirang babae, si Parna. Nagulat ito. Ano ka ba? Umiti si Marnek, tila wala lang sa kanya ang nangyari. Ano ang layunin niyo sa pagpapalibot sa Kelton? Wala nang ibang nagawa si Parna kundi ipakita ang isang higanteng bukol ng lumalaking laman, isang nilalang na punong-puno ng kabanalan. Sinabi niyang inialay nila ang buong bayan upang lumikha ng bagay na ito. Isang tinatawag nilang inkarnasyon. Sa loob ng 3 taon, itinago nila ang kanilang plano sa loob ng lungsod. Ngunit dahil sa pagtakas ni Carmen, wala silang nagawa kundi pabilisin ang proseso, kahit hindi pa ito ganap na handa. At dito pa lang nagsisimula ang tunay na digmaan. Mabilis na pinaandar ni Marnek ang kanyang espada na may kadena, dahilan para mag-alala si Paa. Tinanong siya nito kung ano ang binabalak niyang gawin. Sagot naman ni Marnek, nais niyang patayin ang halimaw na sumipsip ng laman at dugo ng iba bago pa ito magising. Pinilit siyang pigilan ni Parna, ngunit huli na, ginawa na niya ang kanyang desisyon. Huwag mo siyang galawin. Sigaw ni Parna. Kapag nasa panganib yan, magigising siya sa hindi matatag na estado. Mula sa tambak ng laman, unti-unting gumalaw ang nilalang. Napuno ng matinis na sigaw ang paligid. Masakit. Paulit-ulit nitong isinambat habang pilit na lumalabas mula sa masang laman. Sa isang iglap, umatake ito kay Marnek. Napansin ng ina na mayroong isang banal na relikya sa loob ng halimaw. Mayroong sagradong bagay dyan. Wika niya. Alam ko, sagot ni Marnek habang pilit inaalis ang mga galami ng nilalang na pumulupot sa kanya. Gagawa tayo ng bagong autoridad at iaalay natin ang karneng yan sa kanya. Ano? Hindi mo maaaring gawin yan. Sagot ni Parna, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi, sa isang mabilis na galaw, pinugutan siya ni Marnek ng ulo. Isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanya, nagdagdag ito ng 1,000 kabanalan sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, mayroon na siyang kabuoang 8,572 divinity, kabilang ang nakuha niya mula sa Panginoon. Kung gusto kong magkaroon ng bagong autoridad, kailangan ko pang makuha ang 10,000 divinity, naisip niya. Alam niyang kahit putulin niya ang halimaw na ito, patuloy lamang itong magpapagaling sa sarili. Ngunit kung patuloy siyang masasaktan, siya ang unang mauubos. Wala nang ibang pagpipilian. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at biglang tumakbo, dahilan upang malito ang halimaw at ang ina. Masakit, muling sigaw ng halimaw, ang tanging salitang alam nito. Dumaan si Marnek sa bayan, at sa bawat bangkay na kanyang tinapakan, nakakuha siya ng 1 kabanalan. Hindi siya tinantana ng halimaw, patuloy itong humahabol. Isa itong laro, bulong niya sa sarili. Kung hindi ko siya matatakasan, hindi ako makakakuha ng bagong autoridad. Mula sa kanyang likuran, sumigaw ang halimaw, isang sigaw na halos pumihil sa kanyang pagtakbo. Kahit ang tinig niya ay may kabanalan, napagtanto ni Marnek. Isa talaga siyang naglalakad na sakuna. Bigla itong umatake, ngunit nakailag siya. Ina, tulungan mo ako. Sigaw niya. Sa isang iglap, lumitaw ang halimaw ng katiwalian sa ibabaw ng kalaban at pinatama ito sa lupa, nagdulot ng matinding pagyanig sa buong bayan. Pinanood ni Marnek ang labanan at napagtanto niyang hindi sapat ang isang halimaw ng katiwalian para pigilan ito, ngunit hindi rin niya kailangang tapusin ang laban ngayon. Kailangan ko lang ng kaunting oras, bulong niya, at dali-daling tumakbo papunta sa isang nasusunog na gusali. Kailangan ko ng katawan ng mga bihasang sundalo o kabalyero, kahit papaano, inisip niya habang pumapasok. Ngunit huli na. Masyado nang matagal ang lumipas, kaya't hindi na makuha ng ina ang kabanalan mula sa mga bangkay. Hanggang ngayon, 9,237 divinity na ang aking naipon. Kailangan ko pa ng kaunti. Biglang sumabog ang isang pader. Mula sa butas, lumabas ang napakaraming galame na halos hindi naiwasan ni Marnek.
Mabilis niyang naitaboy ang mga ito gamit ang kanyang espada, ngunit bago pa siya makaporma muli, bumuelo ang halimaw at umatake. Ngayon, may natutunan na itong bagong salita. Kane. Sa sandaling iyon, tumahimik ang paligid. Tanging ang ihip ng hangin ang naririnig. Itinaas ng halimaw ang kamay nito at mula rito, lumabas ang napakaraming galami. Mabilis itong pinutol ni Marnak, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong umatake. Ngunit bago pa siya lumapag sa lupa, nahuli siya ng halimaw sa ere at ginamit ang puwersa nito upang ibagsak siya sa labas ng gusali ng matindi. Marnak, ayos ka lang? Tanong ng ina. Oo, sagot niya. Sa totoo lang, maswerte pa rin ako. Napagtanto niyang eksaktong doon siya bumagsak kung saan naganap ang pangunahing labanan. Muling sumigaw ang halimaw. Mangolekta ka na, ina. Sigaw niya. Sa isang iglap, sinipsip ng ina ang lahat ng bangkay sa paligid. Ang kanyang kabanalan ay patuloy na lumago hanggang sa umabot ito sa 10,001 divinity. Tinatanggap ko ang iyong alay, anak ko, wika ng ina. Dahil sa 10,000 kabanalan, ipagkakaloob ko sa iyo ang isang bagong awtoridad. Sa sandaling iyon, tinakpan ng kadiliman ang buong paligid, kasama na si Marnik. Humakbang siya patungo sa halimaw. Mas matindi ang sakit na mararanasan mo mula ngayon, malamig niyang sabi. Sa galit, muling umatake ang halimaw. Ang bagong awtoridad na ito ay tinatawag na butas ng katiwalian, paliwanag ni Marnik. Nilulusaw nito ang lahat ng nabubuhay na papasok dito, kasama na ako. Ngunit may isang bagay, maaari kong piliin kung aling bahagi ang unang malulusaw. Sa isang iglap, naputol ang isang braso ng halimaw. Ngayon, tingnan natin kung alin ang mas mabilis, aniya. Ang iyong paggaling o ang pagkabulok mo. At nagsimula ang huling labanan. Sa huli, si Marnak ang nagwagi. Pinugutan niya ng ulo ang halimaw at inialay ang banal na relikya sa ina. Agad nitong tinanggal ang selyo. Nang magmulat ng mata si Marnak, natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas. Ngunit wala ang ina. Napalingon siya. Nakita niya siya, ngunit may bago na itong anyo. Lumapit ito sa kanya, dahan-daang humakbang. Bakit, bulong ng ina, tinitingnan ang kanyang katawan. Bakit ako nasa anyo ng isang bata? Marahang hinaplos ni Marnak ang kanyang ulo, ngunit sinabi niyang siya mismo ang dapat makaalam ng sagot at hindi siya. Kasunod nito, tinanong niya kung kaya ba ng ina na kunin ang kabanalan mula sa katawan ng halimaw, sayang naman kung basta na lang itong mawawala. Sinubukan ng ina ang kanyang makakaya, ngunit tila hindi niya ito magawa. Umiti si Marnak. Ayos lang kung hindi ito gumana. Bumalik ka na lang. Bigla siyang niyakap ng ina, mahigpit at puno ng emosyon. Alam niyang dahil sa pinaghalo-halong kabanalan sa loob ng halimaw, imposibleng makuha ito ngayon. Ngunit ngayon na napalaya na nila ang kanyang selyo gamit ang banal na relikya, ginamit niya ang 10,000 divinity upang makuha ang isa pang awtoridad. Maya-maya, nagliwanag ang kalangitan sa kakaibang berdeng sinag, at isang makapangyarihang liwanag ang bumaba sa kanilang dalawa. Ano ang kahulugan ng awtoridad na ito? Tanong ni Marnak. Umiti ang ina. Gamitin mo ito ayon sa pangangailangan mo. Sa pagkakataong ito, ang natanggap niyang awtoridad ay isang sumpa, ang sumpa ng katiwalian. Isang kakilakilabot na kapangyarihan na walang ibang maaaring ipaliwanag kundi kasamaan. Lahat ng nabubuhay na nasa loob ng saklaw nito, kasing laki ng isang maliit na lungsod, ay dahan-daang mabulok. Kung magagamit niya ito laban sa isang lungsod na puno ng masasamang tao, ayos lang. Ngunit kung kailangan niyang pumatay ng inosente para sa kabanalan, hindi ito para sa kanya. Ngunit, higit pa roon, bakit nasa loob ng isang inkarnasyon ang banal na relikya, kung saan nakatago rin ang selyadong kabanalan ng ina? Isa nga bang aksidente ito? O posible kayang ang kabanalan ng ina mismo ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang nilalang na iyon? Bigla siyang nanghina. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang katawan at ang epekto ng napakaraming divinity-enhanced na atake. Nagsimula siyang bumagsak. Marnak. Lumapit sa kanya ang ina, at nakita niyang umiiyak ito. Unti-unti siyang binalot ng kadiliman, hanggang sa mawala ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nagising siya sa isang lugar na hindi niya agad nakilala. Si Carmen ang nag-aalaga sa kanya. Agad na bumagsak ang kanyang ekspresyon. Nasaan ang ina?
Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang mga gamit, at sinubukang bumangon. Pinakalma siya ni Carmen, ngunit matigas ang kanyang loob. Ibigay mo sila sa akin. Ngayon din, madiin niyang sabi. Walang nagawa si Carmen kundi abutin sa kanya ang kamay ng ina. Napatingin si Marnek sa kamay na iyon, tila isang labi na muntik nang mawala magpakailanman. Naramdaman niya ang kaunting kapayapaan. Akala ko may kahulugan ito para sa'yo, paliwanag ni Carmen. Kaya nang gustuhin nilang itapon ito, kinuha ko. Tahimik na nagpasalamat si Marnek. Ngunit ngumiti lang si Carmen. Wala ito kumpara sa nagawa mo. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, hindi na sana ako nakalabas ng selto ng buhay. Muling nagtanong si Marnek. Nasaan tayo? Narito pa rin tayo sa Kelton, sagot ni Carmen. Napakunot-noo siya. Gaano ako katagal natulog? Natahimik si Carmen bago sumagot. 10 araw. Saglit na katahimikan ang namayani. May mga nakaligtas ba? Hindi agad sumagot si Carmen. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Sa huli, bumasag siya ng katahimikan. Ikaw lang. Sa labas ng Kelton, isang lalaking sugatan ang pilit na tumatakbo. Ngunit sa isang iglap, isang kutsilyo ang tumusok sa kanyang binti. Nang inag ang mga kasamahan niyang lalaki habang isang paring babae ang lumapit sa kanya. Nagmamakaawa siya. Maawa ka. Mabubuhay pa ako. Kaya ko pang tumakbo. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan siya ng ulo at sinunog ang kanyang katawan. Luminga siya sa likuran at iniutos sa mga natitirang lalaki na magpatuloy sa paglalakad. Walang nagawa ang mga ito kundi sumunod. Nang dumating sila sa tarangkahan ng Kelton, bumagsak sa kanilang mga tuhod ang mga lalaking kilala bilang Snow Bear Bandits, isang grupo ng malalaking kriminal. Ikulong niyo kami, sigaw nila. Sinulyapan sila ng pari. Talaga bang gusto niyo yan? Tumango ang isang gwardya. Kung yan ang gusto nila, sige. Pero tandaan mo, patay na ang Panginoon ng Kelton. Pinatay siya ng mga sumasamba sa masasamang espiritu, kaya baka abutin ng isang araw bago mo makuha ang iyong gantimpala. Nagtaas ng kilay ang pari. Anong nangyari sa mga sumasamba sa espiritu? Sumagot ang gwardya, kasama na ang mga halimaw na sumasamba sa kanila. Pinatay silang lahat ni Marnek. 10 araw siyang walang malay matapos ang laban, pero ngayon lang siya nagising. Naningkit ang mata ng pari. Si Marnek. Sa isang tavern, nag-uumapo ang kasiyahan. Marnek, ang tagapagligtas ng bayan. Sigaw ng mga tao. Narinig ng pari ang kasayahan at lumapit sa mga nagdiriwang. Nandito ba si Marnek, ang kinatatakutang kaaway ng mga sumasamba sa masasamang espiritu? Tanong niya. Lalong lumakas ang sigawan. Sa labas ng bayan, mabilis na tumakbo si Carmen at Marnek. Natatandaan niya ang babala ni Filian tungkol sa pari na ito. Hinahanap siya nito sa lahat ng sulok ng mundo at wala itong balak sumuko. Mas mabuti pang umalis tayo, bulong ni Marnek. Alam ko, sagot ni Carmen. Mas pipiliin kong lumayo kaysa manatili rito at humarap sa mas malaking gulo. Napangiti si Marnek. Talagang gusto ko ang taong ito. Lumipas ang 2 linggo. Sa gitna ng kanilang paglalakbay sa malawak na kapatagan, napansin ni Carmen ang isang karwaheng may crest ng pamilyang Earl. Earl. Yung Earl na mataas na Panginoon ng Timog. Tanong ni Marnek. Tumango si Carmen. Oo. Ang kanilang sagisag ay ang puti ang Chamelia. Marnek nag-alinlangan. Dapat ba natin silang batiin? Para hindi tayo magmukhang bastos. Umiling si Carmen. Mas mabuti pang dumaan tayo ng tahimik. Wala silang watawat ng Panginoon, kaya malamang isang anak o kamag-anak lamang ang nasa loob. Mas mainam nang huwag makatawag ng pansin. At ganoon nga ang ginawa nila. Habang papalapit si Marnek sa likuran ng karwahe, napansin niyang may kakaiba. Agad niyang tinawag ang pansin ni Carmen at sinabing may isang taong nakatali sa loob ng karwahe. Nang marinig ito ng mga bantay ng karwahe, agad nilang binunot ang kanilang mga sandata. Isa sa kanila ang nagsabing kung nagkunwari lang silang walang alam, sana'y nagpatuloy sila sa paglalakbay nang hindi nasasaktan. Ngunit dahil nalaman na nila ang totoo, wala na silang karapatang mabuhay. Bigla silang sumugod, at isang malakas na alon ng enerhiya ang lumaganap sa paligid. Sa isang iglap, naputol ni Marnek ang ulo ng isa sa mga salarin,
habang si Carmen naman ay nakapatay ng isa pa gamit ang perpektong putok sa ulo. Sa tindi ng eksena, naparalisa ang iba pang mga kidnapper. Mabilis na nagtanong si Marnek, paano nyo nagagawang gumamit ng espada sa ganitong tiwaling paraan? Pagkatapos, bumaling siya kay Carmen at sinabing 8 na lang ang natitira. Mula sa ligtas na distansya, sumigaw ang pinuno ng mga kidnapper at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin agad ang laban. Wala silang oras para sa ganitong abala, 2 lang naman ang kalaban nila, kaya't kailangan nilang sumugod ng sabay-sabay. Sinunod ng mga tauhan ang utos ngunit sa loob lamang ng ilang saglit, isang bala mula kay Carmen ang tumapos sa buhay ng kanilang pinuno. Siya na lang ang natirang nakatayo mula sa mga kidnapper. Samantala, ang babaeng dinukot ay patuloy na nagsusuka. Tinanong ni Carmen kung nakuha ba nila ang pangalan nito. Tinapik ni Marnek ang kanyang likuran at ipinaliwanag na gusto niyang magtanong, ngunit hindi ito ang tamang sitwasyon para gawin iyon. Hindi rin niya alam kung may ipinaamoy ba sa babae kaya siya nanghihina. Tinanong ni Carmen kung may gintong ningning ang kanyang mga mata. Kinumpirma ito ni Marnek, sabay sabing malamang na isa siyang babae mula sa pamilya IRL. Bigla namang nagsalita ang babae at inutusan si Marnek na tigilan ang pagtapik sa kanyang likod dahil lalo lang siyang nasusuka. Itinaas niya ang kanyang ulo, nagpasalamat sa dalawa sa pagliligtas sa kanya, at nagpakilala. Siya raw ang panganay na anak ng pamilyang IRL, ang tinatawag na Ngiting Panginoon. Ang kanyang pangalan ay Deikia. Napaisip si Carmen. Kung totoo ang sinasabi nito at siya nga ang anak ng Ngiting Panginoon, tiyak na isa siyang salamangkera. Samantala, napagtanto ni Marnek na kung siya ay isang maharlika at isa ring salamangkera, siguradong magiging bastos ito. Tinapik siya ni Carmen at bumulong, pwede na nating isantabi muna yan. Pagkatapos, idinugtong niya, ang laki pala ng puso niya, na sinang-ayunan naman ni Marnek. Maya-maya, tinawag ni Deikia ang kanilang pansin at sinabing gusto niyang malaman ang pangalan ng kanyang mga tagapagligtas. Kita naman daw niya na isa sa kanila ay isang pari. Nagpakilala si Marnek bilang isang pari na sumasamba sa Diyosa ng pag-iingat. Napangiti si Deikia at sinabing hindi naman masama ang pangalan nito. Pagkatapos, hiniling niyang tulungan siya dahil hindi pa niya kayang lumakad ng maayos, dahil pa rin sa gas na pinasinghot sa kanya. Iniabot ni Carmen ang kanyang kamay at sinabing siya na ang tutulong sa kanya. Ako si Carmen Velas, anak ni Sir Anthus Vos, pagpapakilala niya. Saglit na napaisip si Deikia bago nagtanong, sigurado ka bang tutulungan mo ako? Kapag may nakakilala sa atin at nakita nilang ang itim na asong prairie ng pamilyang Velas ay naglalakbay kasama ko, tiyak nakakalat ang mga usap-usapan, kahit pa sa kabisera. At sigurado akong may isang taong nag-aalala para sa iyo doon. Pagkarinig nito, parehong nalugmok sina Marnek at Carmen. Hindi lang siya isang maharlika at isang salamangkera, mukhang isa rin siyang taong marunong magpakonsiderasyon. Naisip ni Carmen na ito na marahil ang tamang oras para tanungin kung paano siya napunta sa sitwasyong iyon. Ipinaliwanag ni Deikia na wala siyang matibay na ebidensya kung sino ang may pakana ng kanyang pagkakadukot, ngunit may hinala siya, hindi, sigurado siya, na ang kanyang kapatid na si Derso IRL ang may kagagawan nito. Nagulat si Carmen. Ang sarili mong kapatid? Tanong niya. Tumango si Deikia. Kamakailan lang daw, nakatanggap siya ng alok sa kasal mula sa kaharian ng dragon. At dahil siya ang susunod na tagapagmana ng titulo ng kanilang pamilya, ginamit ng kanyang kapatid ang alok bilang dahilan upang tuluyan siyang mapatalsik. Napaisip si Marnek. Maaaring totoo yan, pero higit sa lahat, may mas malalim pang dahilan, aniya. Lalo na para sa mga maharlika. Ang mga maharlika, sa totoo lang, ay matinding namumuhi sa mga salamangkero. Sa katunayan, hindi sila gustong isilang sa mga pamilyang maharlika. May 2 pangunahing dahilan kung bakit. Una, likas na mahirap turuan ng mabuting asal ang mga salamangkero. Kadalasan, sila ay makasarili, at kapag nagkaroon pa ng kapangyarihan bilang maharlika, nagdudulot ito ng mga insidenteng mahirap solusyonan. Pangalawa, hindi raw dapat magkaroon ng kapangyarihan ang mga salamangkero, ayon sa isang lumang alamat, isang kwentong maaaring lipas na, pero hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin ng maraming maharlika. Noong panahon bago pa ang sinaunang imperyo,
may isang alamat na ipinamamana mula henerasyon sa henerasyon tungkol sa panahon ng baluktot na mga salamangkero. Dahil sa matibay ngunit walang basehang paniniwala sa kwentong ito, karamihan sa mga nilalang sa mundo ay kinamumuhian ang mga salamangkero na nagkakamit ng tunay na kapangyarihan. Dahil dito, nang ipahayag ni Deikia na nais niyang maging isa sa mga mataas na Panginoon ng Hilagang Kaharian, inakala ng kanyang kapatid na hindi niya ito magagawa maliban na lang kung papatayin niya mismo ang kanyang sariling dugo, ang kanyang kapatid, upang maaga ang posisyong iyon. Interesado ito kung paano niya gagawin ang tila imposibleng gawain. Siyempre, ganoon lang ang mangyayari kung ikukwento niya ito kahit isang beses lang. Napansin ni Deikia na parang hindi na nakikinig sina Marnek at Carmen kaya tinanong niya ang mga ito kung naiintindihan ba nila ang kanyang kwento. Agad namang sumagot si Carmen, sa madaling sabi, ginagamit lang nila ang kasal bilang palusot para ipagbili ka sa kaharian ng dragon, hindi ba? Tumango si Deikia, kinumpirma ang kanyang hinala. Samantala, ipinaliwanag ni Marnek na sinubukan naman nilang makinig, pero 3 beses na niyang inulit ang kwento, kaya't hindi nakatakatakang nawawalan na sila ng pokus. Dagdag pa rito, sa sobrang pagkaabala ni Deikia sa pagkukwento, hindi na niya napansin na nasusunog na ang kanyang karne. Ibinigay ni Marnek sa kanya ang sariling inihaw na karne at kinuha ang nasunog. Nagpasalamat si Deikia sa kabutihang loob ni Marnek. Mas gagaling na ako sa pag-iiho sa susunod, sabi nito. Napangiti si Marnek at sumagot, magagawa mo lang yan kung bawasan mo ang daldal mo habang nagluluto. Maya-maya, nagtanong si Deikia, pwede ba akong mag-alok ng isang kasunduan sa inyo? Hindi na nagulat si Marnek, inaasahan na niya ito. Ipinahayag ni Deikia ang kanyang alok, nais niyang ihatid siya ni Marnek at Carmen sa Beatos, isang teritoryong sakop ng pamilya IRL. Kapalit nito, babayaran niya sila ng ginto, kahit kasing bigat pa nila. Nagulat si Marnek. Alam niyang iba talaga ang mga pamilya ng mataas na Panginoon, pero tila napakabukas palad din nila. Gayunpaman, si Carmen pa rin ang kanyang pangunahing kliyente. Kung tatanggapin nila ang alok ni Deikia, maaantala ang paghahanap ni Carmen sa kanyang nawawalang ina. Ngunit sa kabila nito, handa siyang igalang ang desisyon ni Carmen at bitawan ang pagkakataong makakuha ng ginto. Biglang nagsalita ang ina, kumain ka pa para bumigat ka at mas marami tayong makuhang ginto. Hindi makapaniwala si Marnek. Sobrang gaama naman nito, naisip niya. Gaano ba niya kamahal ang ginto? Gusto niya bang maging mataba ang sarili niyang anak para lang dumami ang bayad nila? Sa kabila ng lahat, pinigilan ni Carmen ang kanyang emosyon, pinatigas ang kanyang kamao, at tumango. Tinanggap ko na ang kasunduang ito, aniya. Simula nang makialam tayo, pananagutan natin ito hanggang dulo. Iyan lang ang tanging paraan para patunayan ang dangal ng pamilyang Velos. Isang bagong araw. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang nayon kung saan balak nilang magpahinga, maligo, at magbabad sa mainit na tubig matapos ang mahabang paglalakbay. Pumunta sila sa isang tavern, at agad na kumuha si Carmen ng mga silid para sa kanila. Samantala, nag-usap sina Marnek at Deikia tungkol sa kanyang bag. Ibinigay nila sa atin ang mga silid sa dulo ng ikatlong palapag, sabi ni Carmen. Inihanda na rin nila ang mainit na tubig para sa paliligo natin. Bilisan nyo na at maglinis, pagkatapos ay sabay tayong kumain. Matapos maligo, nagtipon sila sa isang mesa at nagpakasawa sa isang marangyang hapunan. Habang kumakain, napaisip si Marnek. Sa mga ganitong araw, parang gusto niyang magkaroon ng panlasa. Bigla siyang napukaw sa kanyang iniisip ng makarinig ng gulo. May ilang lasing na parokyano sa tavern na nangharas sa isang babaeng taga-silbi. Hinawakan ng isa ang braso ng dalaga at iginiit na manatili ito sa kanilang tabi. Isang lalaki ang lumapit upang awatin sila. Huwag kayong gumawa ng gulo sa lugar namin, mariin niyang sabi. Ngunit nangiti lamang ang lalaki at nagtanong, ano bang gulo ang sinasabi mo? Hindi ko naman siya ininsulto o binastos. Humingi lang ako ng dagdag na inumin at pinapakinggan niya ang aming kwento. Hindi ba't trabaho niya naman yun? Napatingin si Carmen kay Marnek. Mukhang mauuwi to sa gulo. Tulungan ba natin sila? Tanong niya. Saglit na pinagmasdan ni Marnek ang sitwasyon.
May isa nang lumapit para makialam, kaya hayaan na natin muna. Bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang sinuntok ni Deikia ang lalaking nangharas, dahilan upang matamba ito mula sa kanyang upuan. Hindi pa siya nakontento, agad niyang sinundan ito ng isa pang malakas na suntok na tuluyang nagpabagsak dito. Nagpanting ang tenga ng mga kasamahan ng lalaki at nagpakita ng galit. Ngunit bago pa sila makagalaw, mabilis na inabot ni Marnak ang isa sa kanila at pinukpok ang ulo nito sa mesa. Nawalan ito ng ngipin at biglang nahilo. Sa gulat at tuwa, napuno ng palakpakan ang buong tavern. Nagpasalamat si Deikia kay Marnak, ngunit iniling lang nito ang ulo. Hindi na kailangan ng pasasalamat, aniya. Habang sinasakal ang natitirang mga nanggugulo, sinabi ni Carmen na dapat ipaalam sa kanila kung may gagawin siyang ganito. Binanggit niya na sila ay isang grupo, kaya dapat silang umakto bilang isa. Ipinaliwanag naman ni Deikia na mula pagkabata, hindi niya kayang palampasin ang anumang kawalang katarungan. Tinitigan siya ni Marnak at napaisip, hindi galit ang problema ni Deikia, kundi isang matinding pakiramdam ng pagiging makatarungan. Inabot ni Carmen kay Marnak ang supot ng pera mula sa mga nanggugulo, at ibinigay naman ito ni Marnak sa may-ari ng tindahan upang pambayad sa mga nasira. Labis na nagpasalamat ang may-ari, ngunit sinabi ni Marnak na hindi na kailangan, dahil pera rin iyon ng mga walang kwentang tao. Kinagabihan, kumatok si Marnak sa pintuan ni Deikia. Nang buksan niya ito, bigla siyang hinawakan ni Marnak at inilapit ang isang patalim sa kanyang ulo. Mula ngayon, kailangan niyang makinig at manatiling tahimik upang hindi magising si Carmen, naiintindihan ba niya? Sinabi niyang hindi niya kayang palampasin ang kawalang katarungan, hindi ba? Pero sa susunod, kailangan niyang balewalain ito. Sinusundan at hinahabol sila, kaya hindi sila maaaring makakuha ng masyadong maraming atensyon. Kung mauulit pa ito, wala siyang magagawa kundi saktan si Deikia at ibigay siya sa kanilang mga humahabol. Ngunit napakalupit nun, kaya umaasa siyang mula ngayon, ipapaalam ni Deikia sa kanya ang anumang balak gawin at magiging mas maingat siya. Kung naiintindihan niya, dapat siyang tumango. Dahan-daang tumango si Deikia, kaya binitiwan siya ni Marnak at binati ng magandang gabi. Mula sa di kaliwang anino, napabulong ang ina ni Marnak, masyado siyang nagmamadali. Alam niya ang ibig niyang sabihin, ngunit kailangan niya itong sabihin ngayon bago pa lumaki ang problema. At ngayon, malalaman nila kung talagang may compulsive injustice disorder si Deikia, gaya ng inaangkin niya. Samantala, sa isang mansyon na pag-aari ng pamilya Dragon, isang binatang miyembro ang nakatanggap ng balita, na bigo silang mahuli si Deikia. Kung nais pa nilang ipagpatuloy ang misyon, kakailanganin nila ng mas maraming pondo. Napangisi ang lalaking kinakausap nila, hindi makapaniwala sa hinihinging dagdag na pera. Nagbigay na siya ng sapat, ngunit wala naman silang resulta. Pinatayo niya ang kausap at malakas na sinampal ito. Ang matabang lalaking ito ay si Hilden, ang Eastern Regional Manager ng isang lihim na organisasyon sa mundo. Magsabi ka ng dahilan kung bakit kailangan mo ng dagdag na pondo, matalim niyang utos. Kung sasabihin mong dahil marami kayong nalugi, mamamatay ka ngayon din. Naisip ni Hilden ang kanyang asawa at mga anak. Para sa kanila, kailangan niyang mabuhay. Agad siyang lumuhad at ipinaliwanag na may isang pari na sumasamba sa Diyosa ng pagpapangalaga, at dahil sa kanya, nagkakagulo ang lahat. Ang pangalang iyon, Marnak. Napakunot noo ang lalaki. Paano isang simpleng pari lang ang nakakagulo sa ating mga plano? Hinimok siya ni Hilden na pakinggan ang paliwanag. Si Marnak ay hindi pangkaraniwang pari. Siya ang pumatay sa isang demonyong naging dambuhalang halimaw sa Gwis gamit lamang ang isang espada. Kamakailan lang sa Kelten, pinuksa niya ang isang halimaw na nilikha mula sa mga taga-sambo ng masasamang espiritu, na nagsakripisyo ng buong bayan para rito. Dahil sa mga nagawa niya, binansagan siyang arch-nemesis ng masasamang espiritu. Ang paring ito, dagdag pa ni Hilden, ang may hawak kay Deikia, kasama ang panganay na anak ni Vas. Napaisip ang lalaki, kung ganyan ang sitwasyon, bibigyan kita ng dagdag na pondo. Pero tiyakin mong magtatagumpay kayo sa pagkakataong ito. Ang lalaking ito ay si Vus Draco, ang ikatlong prinsipe ng kaharian ng Dragon. Napangiti si Hilden. Nagawa niya ito.
Sa wakas, makakauwi siyang buhay at makikita ang kanyang asawa at mga anak. Kinagabihan, tahimik na kumakain si Marnak habang nagbubulay-bilay sa ginawa niya kay Dakia. Tama ba ang naging kilos niya? Napakaayos niyang babae, kaya siguro naman ay maiintindihan niya ang dahilan. Napansin ng kanyang ina ang kanyang pag-aalala. Huwag mong isipin ang ibang babae, biro nito. Alam kong babae siya, kahit kinasusuklaman mo sila, sagot ni Marnak. Pero siya pa rin ang kliyente natin. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ni Marnak. Dakia, sagot ng nasa labas. Pinapasok niya ito, at dahan-daang pumasok si Dakia sa kwarto. Humingi ito ng paumanhin sa panggugulo, lalo na't mukhang kumakain pa siya. Walang anuman, sagot ni Marnak. Umupo si Dakia sa tapat niya at diretsyong tinanong, sinabihan mo ba akong mag-ingat dahil isa akong salamangkera? Bahagyang yumuko si Marnak, hindi agad sumagot. Ilang saglit pa, marahan siyang tumango. Napangiti si Dakia ng mapait. Alam ko. Sanay na siya sa ganoong tingin, takot, galit, pagkasuklam. Maraming tao ang nasaktan ng mga salamangkero kaya palaging ganoon ang tingin sa kanya. Pero ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Ang mga mata ni Marnak ay hindi puno ng galit, kundi ng pangamba para sa kanila bilang magkakasamang naglalakbay. Sandaling namula si Marnak, ngunit ipinaliwanag ni Dakia na karamihan sa mga taong tumitingin sa kanya ng may pagkasuklam ay sinusubukang gumawa ng masama laban sa kanya. Gayunpaman, kung magiging tapat siya, kung muli siyang makasaksi ng isa pang kawalang katarungan tulad ng nangyari kanina, mahihirapan siyang baliwalain iyon. Pero mula ngayon, sisiguraduhin niyang pag-uusapan muna nila ni Marnak ang anumang balak niyang gawin, tulad ng mungkahi nito, dahil magkasama silang naglalakbay. Pumunta lang ako rito para sabihin yan, sabi ni Dakia. Kaya aalis na ako. Magandang gabi sayo. Habang papalabas siya, natahimik si Marnak, iniisip ang nangyari. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, tinawag niya ito. Sa totoo lang, sa tingin ko, masyado akong naging matigas sayo, amin ni Marnak. Patawad. Isang malalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dakia. Ngayon lang kita nakitang tumingin sa akin ng may kabutihan sa mata mo. Masaya ako. Ganun ba? Tanong ni Marnak. Oo, sagot ni Dakia, sabay kindat. Ibig sabihin, bati na tayo. Wala nang sama ng loob. Tumango si Marnak. Oo, wala naman akong galit sayo. Kung ganon, ngumiti si Dakia, inaasahan ko kung saan tayo dadalhin ang ating paglalakbay. Muling ipinakain ni Marnak ang ina, ngunit napaisip siya. Sa huli, ang mga salamangkero ay tao rin, ano pa man ang sabihin ng iba. Napangisi ang kanyang ina. Aba, mukhang natauhan na ang anak kong tanga. Hayaan mo na yan, sagot ni Marnak, tumatawa. Kain ka na lang. Sa kabilang banda, isang pangkat ng mga armadong lalaki ang biglang sumugod sa isang tavern. Ilabas niyo si Marnak, ngayon din. Sigaw ng isa, o mamamatay ang lahat ng nandito. Samantala, sa isang kampo, isang lalaki ang nagbabasa ng isang liham. Napansin niyang may kakaiba. Bukod sa utos na hulihin ang dalagang mula sa pamilya IRL, na may pilak na buhok at gintong mga mata tulad ng lahat ng kanyang angkan, may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Sino ba itong paring tinatawag nilang arch nemesis ng masasamang espiritu? Bulong niya sa sarili. Marnak. Biglang sumulpat ang isa sa kanyang tauhan. Sagita. Nandito na ang pari na hinahanap natin. Napakunot noo si Sagita. Si Marnak. Pero wala ang babae mula sa pamilya IRL. Bakit siya lang? Naguguluhang tanong ni Sagita. Siguradong hindi siya nagsimula ng gulo, di ba? Bago pa siya makasagot, may narinig silang kaguluhan sa labas. Isang lalaki ang nagmamakaawang pakawalan siya. Mabilis na lumabas si Sagita, at bumungad sa kanya si Marnak, mahigpit na hawak sa leeg ang isa sa kanyang mga tauhan. Ang iba naman ay nakahanda na ang mga espada. Tigil! Sigaw ni Sagita. Hindi niyo ba alam ang ginagawa niyo? Nag-atubili ang mga tauhan niya, kaya napilitang sumigaw si Sagita. Ibaba ang mga sandata niyo, ngayon din. Dahan-daang umatras ang mga tauhan, ngunit halata ang kaba. Napailing si Sagita. Mga tanggang ito, hindi nakikinig habang ipinaliwanag ko ang misyon. Wala na silang kawala, malaking gulo ito. Lumapit siya kay Marnak at napalunok bago nagtanong, ikaw ba ang paring si Marnak?
Ang daming mabubuting kwento tungkol sa'yo. Tama, sagot ni Marnek. Nagbuntong hininga si Sagita. Pwede mo bang pakawalan na yang hinahawakan mo? Mukhang bamyubula na ang bibig niya. Binitiwan ni Marnek ang lalaki. Gusto kong makausap ang kapitan ng inyong hukbo. Napatingin si Sagita sa kanya at saglit na natahimik. Sa huli, ipinaliwanag niya, ang kapitan ng Red Bear Mercenary Corps, nasa harapan mo na. Ako yon. Nag-imbita si Sagita, halika, pumasok tayo. May alak dito, baka gusto mong uminom. Ngunit umiling si Marnek, hindi ako mahilig sa alak. Pero salamat sa alok. Napasimangot si Sagita. Ang hirap naman nitong kausap. Wala man lang palusot para lumuwag ang usapan. Maya-maya, seryosong tumingin si Marnek kay Sagita. May sinabi sa akin ang kasamahan mo kaninang umaga. May gusto raw kayong pag-usapan. Tama bang may kinalaman ito sa nangyaring kaguluhan kagabi? Napangisi si Sagita. Ano kaya ang gagawin ko? Diretsohin ko na kaya siya, o subukan ko munang magpaikot-ikot sa usapan? Bago pa siya makapagdesisyon, may biglang dumating, lasing na lasing at pasuray-suray. Si Pelon. Ang walang kwentang vice captain ng hukbo nila. Tawang-tawa ito habang lumalapit. Ano? Nandito na pala ang pari. Pumasok ito sa tolda, kung saan seryosong nag-uusap sina Marnek at Sagita. Hindi alintana ang tensyon, diretsahang nagtanong si Pelon kay Marnek. May kasama ka bang galing sa pamilya IRL? Marnek ay napansin na may isang tao nga mula sa pamilyang iyon, isang babae, upang maging tiyak. Sinabi ni Pelon na ito ay magandang balita, kaya makabubuting makinig siya habang may pagkakataon pa. Ibibigay niya ang babae at papayagan siyang umalis, maliban na lang kung nais niyang maranasan ang isang malagim na kamatayan. Agad na binunot ni Marnek ang kanyang espada, at bago pa man makapagbabala si Sa, isang iglap lang ay naputol na ang kamay ni Pelon. Bumagsak ang kamay nito sa lupa, at agad siyang napasigaw sa matinding sakit, isang hiyaw na umalangaw sa tahimik na kabundukan. Para kay Marnek, ang sitwasyong ito ay nakakatawa at kakaiba. Hindi niya maalala na sinabi niya ng diretso ang kanyang pangalan, ngunit ngayon, naririnig niya itong binabanggit sa isang tila napakapamilyar na tono. Sino kaya ang nag-utos sa kanila na hanapin siya at ang kanyang grupo? Alam ni Sahida kung ano ang susunod na mangyayari, kaya't kinilabutan siya sa takot. Isang bayarang mandirigma ang sumigaw, ipinaalam sa lahat na naputol ang kamay ng kanilang pangalawang kapitan. Dahil dito, nagpasya silang sugurin ang barracks ni Saga upang ipakita na hindi sila basta-bastang tao lamang. Mabilis silang sumugod, ngunit bago pa man makapasok ang isa sa kanila sa loob ng tolda, naputol agad ang kanyang ulo. Napanganga ang iba pang mga mandirigma sa takot, ngunit pinilit nilang lakasan ang loob at napaligiran ang tolda. Samantala, si Sa ay napatingin kay Pelon, na ngayon ay tuluyang natauhan mula sa kanyang kalasinggan. Nagsimula siyang magmakaawa para sa tulong. Itinaas ni Marnek ang kanyang espada, iniisip na hindi na sasagot ang sako ng dalamhati, na ito, kaya't kailangan na niya itong tapusin. Ngunit sa isang iglap, lumitaw ang isang sibat at hinarang ang kanyang pag-atake. Nagulat siya, hindi niya inaasahang bigla itong aaksyon. Ipinaliwanag ni Sahida na hindi niya balak lumaban, ngunit may malalim na ugnayan sila ni Pelon na bumabalik pa sa loob ng 15 taon. Nagsalita ang ina ni Marnek, binabalaan siyang mag-ingat. Mabilis na sumugod si Sahida, inihahataw ang kanyang sibat. Ngunit sa isang galaw lamang ni Marnek, naputol ang dulo nito. Sa desperasyon, hinablot ni Sa ang buong tolda at itinabon ito sa kanyang sarili bilang huling depensa, isang galaw na labis na ikinagalit ni Marnek. Mabilis niyang isinalya ang espada, at dali-daling tumakbo si Sahida habang pinapaalalahanan ang iba na tumakas na rin. Ngunit huli na ang lahat, isa-isang nalalaglag ang kanilang mga ulo mula sa iisang malakas na swing ng espada. Ang mga may mabilis na pag-iisip ay agad tumalikod at nagsimulang tumakbo, takot na matulad sa kanilang mga kasamahan. Puno na ng dugo ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, muling hinawakan ni Sa ang isang sibat, isinumpa ang araw na ito. Muling nag-utos ang ina ni Marnek, ngunit alam na niyang kahit anong mangyari, mahahanap niya ang taong nag-utos na tugisin sila, at itatarap niya ang kanyang espada sa leeg nito. Sa galit, inihagis ni Sahida ang sibat gamit ang buong lakas niya.
Ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang ni Marnek gamit ang bangkay ng isang napatay na mandirigma. Isang mabilis na hiwa ng espada, at muntikan ng matamaan si Shahida. Mabuti na lamang at nakailag siya sa tamang oras, sabay kuha ng isa pang sibat. Nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan nila. Nagsalubong ang kanilang mga sandata, nagdulot ng bahagyang alingawngaw sa paligid. Iniutos ni Shahida sa kanyang mga tauhan na kunin si Pelon mula sa tolda at gamutin ito habang nakikipaglaban siya sa pari. Marami pa silang oras. Sa isang matinding enkwentro, parehong lumipad sa hangin ang kanilang mga sandata. Agad na sinamantala ni Marnek ang pagkakataon, isang mabagsik na suntok ang kanyang inipon at ipinatama kay Sa, direkta sa braso nito. Sa lakas ng tama, lumipad ang nyebe sa iba't ibang direksyon. Napangiti si Marnek, matagal na rin mula nang huli siyang nakalaban ng isang taong may ganitong antas ng kakayahan. Sa kabila ng sakit, pinigilan ni Sa ang kanyang panginginig at malakas na iniutos sa kanyang mga tauhan na umatake. Biglang napaisip si Marnek, may mamamanang nakapwesto sa buong oras na ito. Kung tatamaan siya sa isa sa kanyang kasukasuan, magiging mahirap para sa kanya ang labanan. Dahil dito, mabilis siyang umatras. Nababalot sila ng katahimikan. Nang tumingin si Marnek sa paligid, napagtanto niyang wala ng ibang tao sa kanilang paligid. Sila na lamang dalawa ang natitira sa sitwasyong ito. Nagtataka ang ina kung ano ang nangyayari, habang pasigon na isinumpa ni Shahida ang mga duwag na nang iwan sa kanya. Tinanong siya ni Marnek kung ipagpapatuloy pa ba niya ang laban, ngayong iniwan siya ng kanyang mga kasama na hindi man lang nagdalawang isip. Dahan-daang binitiwan ni Shahida ang kanyang sibat at nagsabing sumusuko na siya. Isisiwalat niya ang lahat, ang tanging hinihiling niya ay huwag siyang patayin. Una nilang inilibing ang mga patay, at nang marating nila si Pelon, napatingin si Shahida sa kanya. Matagal ko nang gustong gulpihin ang hayop na ito, aniya, pero ngayong wala na talaga siya, pakiramdam ko parang may kulang. Tinanong siya ni Marnek, hindi mo ba siya kinamumuhian ngayon? Napatingin si Sa, papatayin mo ba ako kung sabihin kong oo? Umiti si Marnek, may dahilan ba para buhayin ang isang taong galit sa akin? Bahagyang natawa si Shahida. Tama ka rin naman, sagot niya. Pero sa totoo lang, hindi ako magaling sa mga ganitong usapan. Ipinaliwanag niya na ang buhay ng isang beerang mandirigma ay pumatay at sa huli ay mapatay rin. Maraming beses na siyang nakipagtulungan sa mga taong minsan ay pumatay sa kanyang mga kasamahan. Hindi ibig sabihin nito ay naging magkaibigan sila, pero hindi rin naman siya basta-basta sumugod sa kanila ng may dalang palakol para ipaghiganti ang mga nasawi. Kaya hindi niya talaga kinamumuhian si Marnek. Sa halip, parang may kakaibang lungkot siyang nararamdaman. Sa totoo lang, ang grupong ito ay matagal nang bumabagsak, dagdag niya. Wala namang totoong nawala. Napaisip si Marnek. Ano ang plano mo ngayon? Umiling si Shahida. Hindi ko pa alam, sagot niya. 15 taon na mula nang huli akong naging ganap na mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanging alam ko lang ay lumaban. Malamang, babalik ako sa pagiging beerang mandirigma. Nag-isip sandali si Marnek bago nagsalita. Kung ganun, bakit hindi ka nalang magtrabaho para sa isang amo na may malaking bayad? Napakunot noo si Shahida. Ano bang pinagsasasabi mo? Maya-maya, makikita si Dakia na halatang inis habang si Shahida ay nagkakamot lang ng ulo. Napansin ito ni Marnek at pabirong tinanong, may dugo pa ba akong hindi nahuhugasan? Umiling si Dakia. Hindi naman. Malinis akong naghugas. Napansin ni Marnek ang tono ng kanyang boses. Biglang sumigaw ang kanyang ina. Tumingin siya kay Dakia at nagtanong, ganito ka ba dahil umalis ako nang hindi nagsasabi? Napabuntong hininga si Dakia. Alam mo kung bakit, sagot niya. Matapos ang mahabang usapan natin kagabi, sigurado akong mas lumalim ang samahan natin. Pero, mukhang ako lang ang nakaramdam noon, tama ba? Sinabi niya na pinaalalahanan siya ni Marnek na kailangang pag-usapan muna ang mga bagay bago gumawa ng aksyon. Pero, parang hindi ito nag-apply sa kanya, dahil umalis siya nang hindi man lang nagbibigay ng babala. Tinanong siya ni Marnek, nakapatay ka na ba ng tao? Nagulat si Dakia sa tanong. Hindi pa, sagot niya. Dito niya ipinaliwanag na ito mismo ang dahilan kung bakit siya lumakad mag-isa.
Alam kong hindi pwedeng palambutan ang desisyon ko rito. Ang labanang ito ay puno ng kamatayan. Napakamot ng ulo si Deikia. Kahit papaano, pwede mo naman akong sabihan bago ka umalis. Napakasarap ng tulog ko, at muntik ko pang maubos ang almusal na hindi man lang nalalaman kung ano ang nangyari. Napangiti si Marnep. Ginawa ko nga yun para magawa mo ang mga bagay na yun nang walang iniisip. Pero agad niyang idinagdag, sige, mula ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Tumango si Deikia. Ayos. Tapos na tayo sa isyong to. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Carmen. So, nagpunta ka pala mag-isa para makipag-ayos sa mga mandirigma, sabi niya. Kaya dapat maghanda tayo at sundan siya. Bigla niyang napansin si Marnek na nakaupo lang sa mesa, ligtas at walang kahit anong sugat. Biglang namula ang mukha ni Carmen sa hiya. Nakita siya ni Sa at kumaway. Sabay tanong ni Carmen, sino naman to? Sumagot si Marnek, isang bagong mandirigmang kinuha ng prinsesa. Magpakilala na kayo habang may oras pa. Sumingit si Deikia, kahit gaano mo siya pinagkakatiwalaan, sana walang masamang mangyari. Umiti si Sahida. Walang mangyayaring masama. Pangako ko yan. Masaya si Carmen na may isang mas matibay na kasama sa grupo. Pero nagpaalam din siya agad. Babalik ako sa pandayan ng nayon. Tumakbo pa ako papunta rito habang namimili ng mga palaso, kaya kailangan kong bumalik. Tiningala niya ang araw. Malapit nang sumikat ang araw. Aalis tayo bukas ng maaga. Walang masamang mangyayari sa loob ng isang gabi, di ba? Samantala, sa malayong bayan ng Arteco, isang batang babae ang naiinip na nagrereklamo. Kailan ba sila darating? Ang tagal naman. Sigurado ka bang papunta na sila rito? O kahit man lang dumating sila ng mas mabilis bago ako mabaliw sa walang kwentang pagrereklamo mo? Tanong ng isang lalaki, halatang inis na. Samantala, nakaupo pa rin sa lupa ang isang batang babae, halatang hindi na makapaghintay sa pagdating ng mga ito. Napabuntong hininga ang isa pang babae at sinabing, darating na sila. Matagal ko nang binabantayan ang kinaroroonan nila, kaya sigurado ako. Lumapit ang batang babae sa kanya at muling nagtanong, sigurado ka ba talaga na dito sila pupunta? Atako, sagot ng babae. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, kaya bakit hindi ka maniwala? Tumitig ang bata sa kanya, saka sumagot, naniniwala ako sa iyo ng buong puso. Pero kung hindi sila dumating dito kaagad, patay ka na sa akin. At malungkot man, kailangan kitang hiwain ng maliliit na piraso at ipakain sa mga aso. Pagkarating ng grupo sa Ateko, napabuntong hininga ng malalim si Deikia, labis ang kanyang tuwa. Sa wakas, makakaligo na rin siya ng mainit na tubig, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Habang naglalakad sila, isang lalaki ang napatingin sa kanila at biglang tinawag ang pangalan ni Marnek matapos mapansin ang kanyang kasuotan bilang isang pari. Totoo bang isa kang pari? Tanong ng lalaki. Tumango si Marnek. Agad siyang hinawakan ng lalaki sa kamay, mahigpit na pinisil ito, at buong pusong nakiusap. Pari, kailangan mong pumunta sa trumpeter ng kapayapaan. Hindi na sila nakikinig sa Panginoon at patuloy nilang tinatawag ang mga patay mula sa libingan. Bayaran kita ng malaki, basta pigilan mo sila. Umiling si Marnek. Sa tingin mo ba, titigil sila ng ganoon lang? Hindi ganoon kadali yun. Pero isa kang pari. Kahit man lang kausapin mo sila. Nagkatinginan sina Carmen at Seta, kapwa nagulat sa narinig. Napabuntong hininga ang lalaki at muling nagsalita, kami at ang aming mga kasamahan ay nasa hangganan na ng aming katinoan. Gabi-gabi, ang mga patay ay naglalakad sa lansangan na parang mga gutom na kaluluwa. Masyado na kaming natatakot. Kahit pakiusap man lang, iparating mo sa kanila na tigilan na nila ito. Pinag-isipan ni Marnek ang sitwasyon. Sige, susubukan ko. Pero huwag kang umasa na may magbabago agad. Maraming salamat. Napasubsob ang lalaki sa lupa sa sobrang pasasalamat. Nagpaalam si Marnek sa kanyang grupo. Mauna na kayo at maghanap ng matutuluyan. Susunod na lang ako. Tumango si Deikia. Ganoon na nga. Habang naglalakad sa madilim na kagubatan, nag-isip si Marnek tungkol sa mga pari ng iba't ibang Diyos sa mundong ito. Kabilang sa kanila, ang mga trumpeter ng kapahingahan ang pinakanatatangi.
Karaniwan, ang isang pari ay pumipili ng Diyos na susundin, at bilang kapalit, binibigyan siya ng kapangyarihan at awtoridad. Pero iba ang trumpeter ng kapahingahan, isang araw, bigla na lang may napipiling tao, at ipinagkakalob sa kanya ang kapangyarihang magbangon ng mga patay. Tinatawag silang trumpeter ng kapahingahan, at ang kanilang tadhana ay pangalagaan ang mga patay at lahat ng may kinalaman sa kanila. Pero bakit nila ito ginagawa? Walang nakakaalam. Ang alam lang ng lahat, kung saan maraming bangkay, doon sila lumilitaw. Hinaypan nila ang kanilang mga trumpeta, ngunit walang tunog na lumalabas, at naglalakad na parang sundalong nangunguna sa isang hukbo ng mga patay. Siyempre, marami ang hindi natuwa sa kanilang presensya, lalo na ang mga may kapangyarihan. Pero walang sino man ang nang-ahas na lumaban sa isang hukbong hindi namamatay. Isipin mo, paano mo tatalunan ang isang hukbo na kayang bumangon ng walang katapusan? Kaya naman, karamihan sa mga trumpeter ng kapahingahan ay namumuhay ng mag-isa kasama ang kanilang mga bangkay, ang tanging kasama nila sa buhay. Isa silang misteryo na dapat pag-aralan. Sa wakas, narating ni Marnak ang kinaroroonan ng trumpeter. Binati niya ito, ngunit hindi nagsalita ang trumpeter, kaya nagpatuloy siya. Marahil, marami nang dumaan dito at humiling ng parehong bagay. Alam kong wala akong karapatang pilitin kang umalis. Pero gusto ko lang sabihin, hindi mo ba naiisip na panahon na para lumipat ka sa ibang lugar? Alam mong para sa karamihan, ang makita ang mga patay na gumagalaw ay isang nakakatakot at hindi kanais-nais na bagay. O baka naman may iba pang dahilan kung bakit ka nananatili rito. Karaniwan, hindi nagtatagal ang mga tulad mo sa isang lugar, kaya ano ang dahilan ng pananatili mo? Tumingin sa kanya ang trumpeter at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng 3 salita. Mga sumasamba sa masamang espiritu. Itinuro nito ang likuran ni Marnak at idinugtong, sila ang magdadala ng maraming kamatayan. Lahat ng ito ay mangyayari sa Eratoko. Napatingin si Marnak sa trumpeter at nagtanong, totoo bang may mga sumasamba sa masamang espiritu sa bayan na ito? Tinitigan siya ng trumpeter, ngunit sa kasamaang palad, hindi na iyon isang tanong na kailangang sagutin, nagsimula na ang lahat. Biglang sumabog ang isang dambuhalang sinag ng liwanag mula sa langit, diretso sa bayan. Napahiyaw ang isang tinig sa kanyang isipan, Marnak, bilisan mo. Wala na tayong gaanong oras. Hindi ito magiging katulad ng nangyari sa Kelton, bulong niya sa sarili. Hindi na mauulit ang trahedyang iyon. Hindi na sila magtatagumpay sa gusto nilang mangyari, pangako ko yan. Samantala, isang batang babae, na matagal ng alagad ng demonyo, ay biglang napasigaw. Asan na ang laruan ko? Sabi nila nandito siya, pero wala siya. Pinakalma siya ng isang babae, sinasabing nakumpirma niyang nasa lungsod na ang mga kasama ng hinahanap niya. Kailangan lang niyang maghintay ng kaunti at siguradong mahahanap nila ito. Ngunit hindi iyon sapat para sa bata. Ayoko nang maghintay. Mamatay ka na lang. Sigaw niya. Isang lalaki ang pumihil sa kanya. Hinte. Narito na siya. Napalingon ang bata at nagtanong, nasaan? Itinuro ng lalaki ang isang figure, si Marnak. Nasa gitna siya ng naglalagablab na apoy, ngunit ang kanyang galit ang tunay na nag-aapoy. Sa wakas, natagpuan din siya ng batang babae, at nagalak ito. Ngunit habang nakatitig si Marnak sa kanila, unti-unting lumitaw ang isang malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahang makikita ang mga hayop na ito sa lugar na ito. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan na niya silang tapusin. Napansin ng isang lalaki ang kakaiba sa kanya, at may boses na nagpumilit na pakalmayan siya. Marnak, huminahon ka. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hawak ang kanyang chainsword, pinaandar niya ito, animoy isang halimaw na nagising mula sa pagkakahimbing. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinunod ang tinig na palaging gumagabay sa kanya. Alam niyang tama ito, na kailangan niyang pakalmayan ang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya yun pakikinggan. Sapagkat sa harapan niya ngayon ay isang taong matagal na niyang hinahanap, ang salamangkero. Ang hayop na pumatay sa taong minsan niyang tinuring na tagapagligtas. Hindi na mahalaga kung anong mangyari sa kanya ngayon. Kailangan niyang makapaghiganti.